Si Blake ay isang malungkot na taluna na iniwan ng kanyang pamilya matapos siyang sampay ng isang mangkukulam upang sirain ang sinumang buhay na bagay na kanyang nahahawakan. Gayunpaman, nang dumating ang isang kakaibang katulong at nagsimulang mang-asar sa kanya, siya ay desperadong naghahanap ng paraan upang mawasak ang sumpa upang sa wakas ay makuha siya. Nagsimula ang lahat ng ilagay ng isang misteryosong mangkukulam ang nakamamatay na sumpa sa batang Duke Blake, dahilan upang matakot ang kanyang ina sa kanya at itaboy siya sa isang villa sa malalayong estado. Doon, siya ngayon ay namumuhay ng boring na buhay, tumutugtog ng piano at sumusulat ng mga liham sa kanyang mga magulang, para lamang mapagtagumpayan ang oras, at siya ay nabibigo dahil wala siyang ideya kung bakit siya sinuway ng mangkukulam. Siya sa Walmart Shigaraki sa unang lugar. Gayunpaman, mayroon siyang masayahin at blondeng katulong na si Alice, na may katawan na katulad ni Angela White, na palaging nang-aasar sa kanya sa kakaibang paraan araw-araw upang makuha ang kanyang reaksyon. Ito ay nagiging isang misteryo para sa kanya dahil alam niyang magiging pulbos ng protina siya kung sakaling magpapaakit siya. Isang umaga, habang tinatangkilik ni Blake ang tsaa at merienda na inihanda niya para sa kanya, ipinakita niya ang kanyang makakapal na hita sa kanyang mukha. Kaya't sinabi niya sa kanya na itigil ang pang-aasar dahil siya lang ang katulong na pumayag na manatili sa kanya, at ayaw niyang mawala siya. Gayunpaman, tahimik siyang hindi siya pinapansin at lalo pa siyang tinutukso sa pamamagitan ng pag-anyaya sa kanya na kumain ng biskwit na hawak niya gamit ang kanyang bibig. Nang gawin niya ito, tinawag niyang isang hindi tuwirang halik, na nagdulot sa kanya ng labis na pagkabigla kaya't tinakpan niya ang kanyang namumula na mukha habang sumisigaw ng malakas. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo si Blake sa isang bangko, iniisip kung bakit hindi pa siya nakakakita ng kanyang pamilya, at plano niyang basagin ang sumpa upang makauwi na siya. Bigla, may isang paru-paro na nagsimulang mang-abala sa kanya, dahilan upang madulas siya at ilagay ang kanyang kamay sa malapit na puno para makabawi, ngunit nabulok ang puno, dahilan upang mahulog siya mula sa duyan. Habang siya ay nasa lupa, dumating si Alice at nagsimula na namang ipakita ang kanyang alindog. Kaya't tumayo siya at sinabi sa kanya na huminto upang hindi niya aksidenteng mahawakan ito. Gayunpaman, inipit siya ni Alice sa tabi ng isang puno at tinanong kung gusto ba niyang hawakan siya, kaya't nakiusap siya sa kanya na itigil ang paglaro sa kanya. Kinabukasan ng umaga, naghain si Alice ng almusal kay Blake sa kama, ngunit sinabi niyang hindi siya gutom, kaya't ipinaliwanag niya na nag-aalala siyang baka magkasakit siya at hindi na makapaglaro kasama niya. Nang marinig ito, pumayag si Blake na kumain, kaya't sinubukan ni Alice na pakainin siya, ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, muli siyang pinagtawanan ni Alice sa pagsasabing maaaring malampasan ng kanyang lalamunan ang kay Mia Khalifa. Habang kumakain siya, tinanong ni Alice kung bakit ayaw niyang kumain, kaya ipinaliwanag niya na ang mga pagkain ang pinakamasamang bahagi ng araw mula nang siya ay mapagsaluhan dahil ang kanyang mga magulang ay madalas na nasa ilang milya ang layo sa kanya sa hapagkainan. Gayunpaman, inamin niya na nagsimula na siyang kumain ng mas marami mula nang dumating si Alice at pinasalamatan siya nito, dahilan upang ngumiti siya. Habang nag-aalis ng mga pinggan, ipinaalam ni Alice kay Blake na ang kanyang malapit na kaibigan, si Philip, ay parating bumisita sa kanya. Sa araw na nakatakdang bisitahin ni Philip si Blake, nakakaramdam siya ng nerbiyos at iniisip na kanselahin ang pagbisita gamit ang isang liham, ngunit pinakalma siya ni Alice sa pamamagitan ng pagpapaalala kung paano naglalaro si Philip kasama. Siya noong sila'y mas bata pa at binanggit kung paano siya ay nagprakti ng mga pambungad na linya mula sa ChatGPT bilang paghahanda sa pagdating ni Philip. Habang tinutulungan siya ni Alice na magbihis, sinabi ni Blake kay Alice na hindi niya malilimutan kung paano si Philip ang tanging tao na tumingin sa kanya nang iba ng lahat ng iba niyang kaibigan ay umiwas sa kanya dahil sa sumpa, at umaasa siyang maging magkaibigan muli sila kung okay pa rin si Philip sa kanya. Habang inilalagay ang kurbata sa kanyang leeg, sinadyang i-bounce ni Alice ang kanyang mga dibdib ilang pulgada mula sa kanyang mukha, at ito ay nagpasiklab ng pamumula sa kanya. Kaya't humiling siya na huwag siyang kumilos ng ganoon sa harap ni Philip dahil ayaw niyang makita ng ibang lalaki ang kanyang mga plano ng walang pakete. Alice ay nangangako na gagawin lamang ito para sa kanya at lumapit siya sa kanya habang ipinaliliwanag na mas masaya ito kung makikita niya ang kanyang reaksyon, kaya't siya ay naguguluhan muli. Di nagtagal, dumating si Philip kasama ang maraming gwardya, at sinubukan ni Blake na pag-usapan ang mga lumang panahon, ngunit biglang kumilos si Philip na parang hindi niya siya kilala. Sinubukan ni Blake na lapitan siya,
Ngunit agad na bumuo ng pader ang kanyang mga gwardya sa harap niya. At kahit nagsisinungaling si Philip na ginagawa lamang nila ang mga JoJo poses, nalungkot si Blake dahil alam niyang talagang pinuprotektahan nila si Philip mula sa kanya. Habang nag-iinuman ng tsaa silang dalawa, naramdaman ni Blake ang pagkabigo dahil umasa siya ng walang dahilan, at tinanong niya si Philip kung bakit siya naroon. Ngunit pinalitan ni Philip ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong kung si Alice ay nag-iisa roon kasama siya. Kaya't ipinaliwanag ni Blake na mayroon din siyang butler na kasalukuyang nasugatan. Sa sandaling yun, sinubukan ni Philip na magliyab ng sigarilyo, ngunit nanginginig ang mesa at nahulog ang isang plorera. Nahuli ni Blake ang plorera, ngunit agad na nalanta ang mga bulaklak, na nagdulot kay Philip at sa kanyang mga gwardya na manginig sa takot. Di nagtagal, humiling si Philip na gumamit ng banyo, at nagpa siya si Alice na dalhin siya roon. Sa daan, bigla niyang pinigilan si Alice at nangako na hahanapan siya ng ibang trabaho kung aalis siya sa mansyon kasama siya dahil sa pakiramdam niyang masyadong delikado para kay Alice ang makasama si Blake, ngunit tumanggi si Alice. Bigla, pumasok si Blake at galit na nagbigay babala sa kanya na itigil ang pag-disrespect kay Alice. Habang lumalapit si Blake sa kanya, itinulak siya ni Philip pabalik gamit ang kanyang tungkod at tinawag siyang halimaw, na nag-iwan sa kanya na nakatulala. Ipinaliwanag niya na pinilit siyang pumunta rito ng ina ni Blake, na may balak ipamana ang pamagat ng pamilya sa kanyang nakababatang kapatid at tuluyang putulin ang ugnayan kay Blake. Habang naglalakad palayo, inamin ni Philip na natatakot siya kay Blake at nangako na hindi na muling bibisita sa kanya. Habang umaalis si Philip, umabot sa bagong antas ang depresyon ni Blake, at nag-aalala si Alice para sa kanya. Ngunit itinatago niya ang sakit sa likod ng isang ngiti at sinasabi sa kanya na ayos lang siya. Nang gabing yun, nag-iisa si Blake sa bakuran, nag-iisip kung mahal ba siya ni Alice, ngunit dumating si Alice na may masiglang ngiti at inaanyayahan siyang maghapunan. Sa daan, sinabi ni Blake kay Alice na wala siyang karapatang mahalin siya dahil hindi niya siya mahipo at hindi man lang makapagbigay ng bulaklak nang hindi ito nalalanta. Ngunit kinuha ni Alice ang bulaklak mula sa kanyang kamay at sinabi na ang nalantang rosas ay isang magandang regalo para sa kanya dahil ito ay nangangahulugang isang alok ng kasal. Siya ay nangangako na sasamahan siya sa paghahanap ng paraan upang mapawi ang kanyang sumpa, at habang siya ay naglalakad palayo, si Blake ay nangako sa kanyang sarili na balang araw ay ilalagay niya ang isang singsing sa kanyang daliri gamit ang kanyang sariling mga kamay. Kinabukasan, si Blake ay sumusubok na basahin ang pinakabagong kabanata ng One Piece manga, ngunit biglang sumulpot si Alice sa tabi niya at nakatingin sa kanya, kaya't nagreklamo siya na masyado siyang malapit. Ipinaliwanag ni Alice na gusto niyang makita ang kanyang mga reaksyon ng malapitan dahil napaka-cute nito, kaya't siya ay humarap at tinakpan ang kanyang mga mata upang pigilin ang sarili mula sa pagkahiya. Gayunpaman, pumunta si Alice sa kabilang panig at tinawag siyang kaakit-akit, kaya't siya ay nagulat habang siya napagtanto niyang walang depensa ang kanyang mga tainga. Kaagad pagkatapos, dumating ang butler ni Blake na si Rob at ipinaalam kay Blake na babalik siya sa trabaho sa araw na yun dahil siya ay ganap ng gumaling mula sa kanyang pinsala sa likod, kaya't masayang tinanggap siya ni Blake. Humingi ng paumanhin si Rob kay Alice dahil iniwan niya ang lahat ng responsibilidad sa bahay sa kanya habang siya ay nagpapagaling. Ngunit sinabi ni Alice na ayos lang yun dahil nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isa kasama ang kanyang boy toy. Anong ibig mong sabihin doon? Kaya't pinagsabihan siya ni Blake dahil sinusubukan siyang lituhin. Pagkatapos umalis ni Rob sa silid, sinabi ni Blake na nagulat siya na ang matandang tao ay nagtatrabaho na ng masigasig sa estate kahit kakagaling lang mula sa isang pinsala, at itinuro ni Alice na siya ay gumagawa ng mga trabaho na labis na para sa kanya. Kaya't napagpasyahan ni Blake na si Rob ay tila superhuman. Ayon sa balita, si Rob ay naging butler ni Blake mula nang siya ay nanirahan sa tahanan ng kanyang pamilya, at siya lamang ang sumama kay Blake sa kanyang kasalukuyang mansyon, kaya tinitingnan siya ni Blake bilang isang ama. Habang nakaupo, tinanong ni Blake si Alice kung bakit siya nakatayo lang tulad ng estatwa ng kalayaan, kaya't ipinaliwanag niya na nagawa na ni Rob ang lahat ng trabahong plano niyang gawin at inaalog ang kanyang mga kamay sa mukha nito habang nagtatanong kung ayaw ba nitong makita siya. Ipinaliwanag ni Blake na hindi siya makapag-concentrate sa pagbabasa habang nandyan siya, ngunit pinutol ni Rob upang ipaalam. Sinabi ni Blake na nagluto siya ng tsaa para sa kanya. Habang sinisilbi ni Rob ang tsaa, sinabi ni Blake kay Rob na hayaan si Alice na gumawa ng ilang gawain sa bahay dahil siya ay nagpapagaling pa mula sa isang pinsala,
ngunit sinabi ni Rob na hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Gayunpaman, pumayag si Rob na hatiin ang mga gawain sa paglilinis kasama si Alice at tinawag siya upang sumunod, kaya ipinakita niya kay Rob ang kanyang mga cupcake isang huling beses bago umalis. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Blake sa pasilyo, at sinubukan siyang abutin ni Rob, akalay si Alice siya. Kaya tumalon si Blake upang umiwas at tinanong kung ganoon na ba siya kadesperado na makapunta sa kabilang buhay. Humingi ng tawad si Rob at ipinaliwanag na malabo ang kanyang mga mata kamakailan dahil sa pagtanda habang sinusubukan niyang abutin ang pinto sa tabi ni Blake, ngunit muling umalis si Blake sa daan at hiniling na mag-ingat siya ng kaunti. Gayunpaman, tila wala pa ring kaalaman ang matanda, kaya't nang hilingin ni Blake kay Alice na kausapin siya ng may katwiran, biglang hinawakan ni Rob ang kanyang mukha upang tiyakin kung siya nga ito. Matapos siyang pagsabihan, napagod si Blake at sinubukang magpahinga sa isang mesa, ngunit mabilis na kinuha ni Rob ang plorera sa likod niya at tiniyak na patuloy siyang magtatrabaho roon hanggat siya'y nabubuhay dahil alam ng kanyang katawan kung paano gawin ang trabaho ng perpekto. Habang nagsisimula ng umasa si Blake, biglang bumigay ang puso ng matandang tao, dahilan upang siya'y mahulog sa sakit. Ilang oras ang lumipas, tumutugtog si Blake ng isang kanta ni Bruno Mars sa piano, at nagsusulat siya ng sarili niyang mga orihinal na kanta na makatutulong sa kanya na makabuhay kung siya'y iiwanan ng kanyang pamilya. Sa lahat ng kanyang alaala, ang tanging bagay na pinuri sa kanya ay ang kanyang pagtugtog sa piano, kaya't ito ang naging pangarap at tanging pag-asa niya. Bigla na lamang siyang nagulat nang muling lumitaw si Alice at nagtanong, kaya't humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na narinig niya ang kanyang magandang kanta habang siya'y naglilinis. Sinabi ni Blake na dapat ay umakyat siya upang makipag-usap sa kanya tulad ng isang normal na tao sa susunod, ngunit siya'y yumuko sa kanya muli habang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin niya sa normal, kaya't sinabi niyang ipagpatuloy na lang ang kanyang trabaho imbes na istorbohin siya. Gayunpaman, habang nililinis niya ang chimney, iniunat ni Bro ang kanyang leeg tulad ng isang giraffe upang humanga sa kanyang mga masiglang prutas, kaya't pabirong sinabi niya sa kanya na huwag masyadong tumitig. Nakita na ginagawa ito niya ng sinasadya, sinabi ni Blake na umupo siya sa tabi niya habang tumutugtog siya ng musika, kaya't ginawa niya ito, at ginugol niya ang susunod na ilang minuto sa pagtugtog ng kanyang pinakabagong pyesa. Sa panahon ng awit, naaalala ni Alice na kumuha siya ng rosas para sa kanya at hinahawakan ang kanyang katawan habang nakangiti ng may damdamin. Pagkatapos ng pagtatanghal, sinabi niya sa kanya na maganda ang awit, kaya't namula ang kanyang mukha tulad ng ketchup habang inamin niyang ito ay isang balada na kanyang isinulat para sa kanya, at talagang gusto niyang marinig ito kasama siya. Dahil siya ay pagod, nagpasya siyang matulog sa piano at humiling sa kanya na gisingin siya kapag handa na ang hapunan, at siya ay lumapit upang halikan siya ng goodnight, ngunit huminto at ngumiti sa kanya bago umalis. Kinabukasan ng umaga, si Blake ay sumusulat ng ilang mga kanta habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Ngunit biglang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Viola at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung gaano kaboring ang kanyang mansyon. Si Viola ay walang pakialam na naglakad sa tabi ni Blake nang hindi nag-aalala kung tatama siya rito at masiglang. Binabati siya, kaya't tinawagan ni Blake si Alice at pinagsabihan siya dahil pinayagan si Viola na pumasok ng walang pahintulot muli. Kaagad pagkatapos, naghatid si Alice ng mga matatamis kay Viola sa mesa, at tinanong ni Blake kung kailan siya aalis. Ipinaliwanag niya na hindi siya magtatagal dahil magagalit ang kanilang ina kapag nalaman nitong nandito siya. Nang mapansin niyang nakatingin si Blake sa kanya, inakusahan niya ito ng pabiro na siya ay disipulo ni Didi, at dito niya napagtanto na hindi niya kayang hawakan ang personalidad nito. Matapos muling paglingkuran ni Alice ng mga matatamis, tinanong niya si Blake kung gusto ba nito si Alice, kaya't umamin siya na siya'y humahanga sa kanya. At nagpasya siyang maging kanyang personal na wingwoman sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng lahat ng mga teknik na puno ng pag-ibig na natutunan niya mula sa K-drama. Matapos maglaro kasama ang kanyang kapatid ng ilang minuto, nagpasya si Viola na umalis, at humiling si Blake na huwag siyang dumaan ng hindi nagpapahayag, kaya't sinabi niya sa kanya na magmadali at basagin ang sumpa para makasama silang muli. Nagpula siya sa sinabi nito, kaya't tinukso siya ni Viola at sinubukang umalis. Ngunit nakabangga siya ng kanyang crush, si Rob, na nagpapainit ng kanyang isipan gamit ang mga linya ng pang-aakit mula sa ikalawang digmaang pandaigdig.
Matapos umalis si Viola, nag-alala si Blake tulad ng isang kawawang tao nang makita niyang may pusa sa kanyang. At tinanong siya ni Blake kay Alice na ilabas ito, pero tinukso siya ni Alice na siya ay duwag, kaya ipinaliwanag niya na natatakot siyang makasakit ng mga hayop sa pamamagitan ng paghawak sa kanila. Habang pinapadama ang pusa, napansin ni Alice na may kwintas ito, kaya iminungkahi ni Blake na pakawalan ito sa gubat. Bigla, nagsimulang habulin ng pusa si Blake, at nahuli ito ni Rob ngunit agad din itong pinalaya, kaya hinabol nito si Blake pababa, kung saan muli siyang tinukso ni Alice gamit ang kanyang mga gatasan. Matapos hamupa ang pusa, nakakita sila ng tala sa pusa na nagpapakita na ito ay, at naaalala ni Blake kung paano siya itinaboy ng katulad nito, kaya pinakain niya ang pusa sa labas. Nang sumunod na gabi, sinabi ni Blake kay Alice kung paano siya nagprakti ng sayaw kasama ang kanyang lolo at ang kanyang ina sa ballroom at inanyayahan siyang makipagsayaw sa kanya. Kaya pumayag siya at nagpalipas sila ng ilang oras na nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan nang hindi nagkakaroon ng contact sa kanyang katawan. Kinabukasan, binati ni Blake si Alice habang siya ay nagwawali sa bahay, ngunit tulad ng dati, lumapit siya sa kanya upang batiin ito pabalik at pinagtatawanan siya. Makalipas ang ilang sandali, naglalaro si Blake ng snooker, at humanga ang kanyang mga katulong na isa siyang dalubhasa, kaya ipinaliwanag niya na madalas siyang maglaro mag-isa tuwing may libreng oras. Pagkatapos ay hinamon siya ni Alice sa isang laban kung saan ang matatalo ay kailangang sundin ang utos ng nanalo. Ngunit nang siya na ang susunod, gumawa siya ng kakaibang pose habang ipinapakita sa kanya na magaling siyang humawak ng mahahabang steak. Matapos ang ilang minutong paglalaro, ang natira sa mesa ay ang puti at itim na bola, at nagkamali si Alice sa kanyang pagtatangkang sumugod, kaya't lumipat si Blake para maglaro, tiwala na makakakuha siya ng panalo. Habang nagpo-pose siya upang tamaan ang bola, nagmamayabang siya tungkol sa slam dunk na balak niyang gawin, ngunit sinabi ni Alice ang ilang hindi kaaya-ayang salita sa kanya, na nagpasimula sa kanyang isip ng mga posisyon mula sa OnlyFans, kaya't hiniling niya na manahimik siya habang naglalaro. Gayunpaman, aksidente niyang nataman ng itim na bola gamit ang kanyang stick, kaya't pinawian siya ni Rob at pinapayagan si Alice na ipasa ang bola mula sa kahit saan niya gusto. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang puting bola malapit sa itim at madaling naipasok ito sa butas upang manalo sa laro. Habang lumalapit kay Blake, pinaalalahanan niya siya tungkol sa kondisyon ng laro, at nagsimula siyang magpanik. Iniisip na hihilingin niya sa kanya na gumawa ng isang personal na palabas para sa kanya gamit ang kanyang pagnanasa, ngunit sa halip, hinihiling niyang sumama siya sa isang biyahe patungo sa bayan. Sa kalaunan, sa hardin, tinanong ni Blake si Alice kung bakit siya gustong pumunta sa bayan, kaya ipinaliwanag niya na mayroong isang pista kung saan magsusuot ng mga costume ang mga tao at tiniyak niyang hindi siya masasaktan. Sino man dahil makapal ang kanyang costume. Nagrereklamo si Blake na hindi siya sanay na pumunta sa mga lugar na puno ng tao, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi naman masyadong matao noong nakaraang taon nang dumalo siya at nakiusap na sumama sa kanya sa bayan gamit ang mga mata ng isang tuta, kaya't sa wakas ay pumayag siya. Kinabukasan, nakasuot si Blake ng Temo Birdman cosplay habang naglalakad sa bayan kasama si Alice, at sinabi niya sa kanya na maganda ang kanyang itsura, kaya't nagpasalamat siya at itinuro na mas matao ang lugar kaysa sa inaasahan niya. Bigla, may isang random na babae na dumaan, at sinubukan ni Blake na iwasan siya ngunit nauwi ito sa banggaan kay Alice, dahilan upang magpanik siya. Ngunit, si Alice ay maayos na maayos, at sinasabi niya sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala dahil siya ay nakapaloob sa bakal. Nang magreklamo siya na mabigat ang costume, tinanong niya kung gusto ba niyang umuwi. Pero nagpasya siyang ipagpatuloy ang biyahe dahil iyon ang gusto niya, kaya't pinasalamatan siya ni Alice. Habang naglalakad siya sa unahan, patuloy si Alice sa pagsasalita tungkol sa kung paano niya palaging gustong makipag-date ng publiko kay Blake, ngunit si Bro ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa likod niya habang iniiwasan ang mga tao. Lumilingon siya upang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi niya ito makita dahil nakahiga siya sa sahig tulad ng isang ginamit na basahan, humihingi ng pahintulot na umuwi. Habang hinahanap siya, biglang hinawakan siya ng isang babaeng may maskara at tinanong kung siya ba si Sharon, ngunit ipinaliwanag ni Alice na si Sharon ang kanyang ina, kaya't sinabi ng babae na kakilala siya ni Sharon at umalis. Samantala, sinusubukan ni Blake na makabalik kay Alice, ngunit may isang batang naliligaw na humawak sa kanya at nagsimulang umiyak para sa kanyang ina,
kaya't nagpunta siya sa isang piano upang tumugtog ng nakakapagbigay ginhawa na awit para sa kanya. Matapos suriin ang paligid, nagsimula si Blake na tumugtog ng masayang himig, na labis na ikinatuwa ng lahat sa paligid, lalo na ng bata. Sa loob ng mahabang panahon, ang buong kalye ay tila isang eksena mula sa isang Bollywood drama habang sabay-sabay na sumasayaw ang lahat sa awit ni Blake, ngunit napansin ni Blake na nagkita muli ang bata kasama ang kanyang nanay, kaya tumigil siya sa paglalaro. Matapos batiin sila ng palm, nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghahanap kay Alice, ngunit bigla siyang sumulpot sa kanyang costume at humiling na huwag siyang umalis mag-isa. Napansin ni Alice na pagod si Blake, kaya iminungkahi niyang umuwi na upang magpahinga, ngunit sinabi ni Blake na nais niyang manatili sa bayan kasama siya ng kaunti pang oras. Nag-enjoy ang magkasintahan sa ilang oras ng kasiyahan sa festival, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang tindahan kung saan nakakita si Blake ng maskara na kamukha niya, kaya't nagtawanan sila ni Alice tungkol dito. Gayunpaman, inihayag ng mga ngalakal na ang maskara ay inspirasyon mula sa Duke of Death, na naninirahan sa isang mansyon sa gubat, kaya't hinayla ni Alice siya palayo roon. Habang nagpapahinga sa isang tulay kasama si Alice, sinabi ni Blake na hindi siya nagulat na may mga tsismis na kumakalat tungkol sa kanya, ngunit ang lasa ng sorbetes ay nagpapasaya sa kanya, kaya't nag-alok siya ng kaunti kay Alice. Pagkatapos, pumunta sila sa isang tore ng orasan, kung saan humanga si Blake sa tanawin ng buwan, at sinabi ni Alice ang isang kwentong engkanto tungkol sa isang prinsesa na nag-asawa sa buwan. Noong unang panahon, mayroong isang matapang na prinsipe at isang magandang prinsesa na labis na nagmamahalan at nagplano na magpakasal, ngunit dinala ng isang selosang mangkukulam ang prinsipe patungo sa buwan. Bawat taon mula noon, sa gabi na dapat ikasal ang prinsesa, tumitingin siya sa buwan at nag-aalay ng halik para dito. Matapos marinig ang kwentong ito, sinasabi ni Blake na kabaligtaran ito ng kanyang sitwasyon kay Alice, dahil kahit gaano siya kamahal ito, hindi niya siya maakap sa kanilang date. Gayunpaman, sinasabi ni Alice na masaya pa rin siya sa date dahil ang presensya ni Blake ay nagdudulot sa kanya ng kaligayahan, at hinihiling niya na palaging nandyan siya dahil gusto niyang makalapit hanggat maaari at titigan ang kanyang mga mata. Nang sumunod na gabi, nakakita si Blake ng tala kung saan humihiling si Alice na pumunta siya sa kanyang silid kung hindi siya makatulog, at nang dumating siya roon, nakita niyang nakasuot si Alice ng mga pambalot na walang laman, kaya't nagmadali siyang sa labas at hinihiling sa kanya na magbihis. Nang siya ay nakabihis na, pumasok siya sa silid, at sinubukan niyang pigilin ang kanyang mga likas na pagnanasa, ngunit bigla niyang nakita ang kanyang mga protector sa mesa, na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Habang umiinom siya ng tsaa, sinabi niya sa kanya na tanggalin ang kanyang coat at humiga sa kanyang kama, at sumunod siya ngunit nagsimula siyang magpanik dahil akala niya ay handa na siyang isugal ang lahat para matikman ang kanyang sinumpang talong. Gayunpaman, tinakpan lang siya nito at ipinaliwanag na nais lamang niyang tulungan siyang mag-relax upang makatulog siya. Tinanong ni Blake kung libre siya kinabukasan ng gabi dahil nais niyang ipakita sa kanya ang isang bagay. At pumayag siyang sumama sa kanya. Kinabukasan ng gabi, magkasama sina Blake at Alice sa isang bangka, at sinabi niya sa kanya na inimbitahan siya roon upang makita ang mga shooting star na nakita niya noong bata pa siya na nagbago ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang tunay niyang plano ay ipahayag sa kanya kung ano talaga ang nararamdaman niya para sa kanya habang sila ay naliligo, ngunit nang dumating ang oras ng paligo, nahulog ang kanyang sombrero mula sa kanyang ulo. Sinubukan ni Alice na abutin ito ngunit nahulog siya sa ilog, kaya't humiling siya na halikan siya upang magkaroon sila ng makatang wakas na hindi nakuha ng mga magkasintahan sa kwentong bayan. Gayunpaman, hindi ito itinuloy ni Blake, kaya't pinabagsak siya ni Alice sa ilog at humiling. Siya na umuwi kasama siya dahil tapos na ang pag-ulan ng meteor. Kinabukasan, si Blake ay nasa kanyang silid-aralan, nakakaramdam ng sama ng loob dahil tinanggihan niya ang alok ni Alice na halikan siya. Ngunit biglang dumating ang kanyang mga katulong na may dalang mga bagong libro para sa kanyang koleksyon, kaya't inutusan niya silang ayusin ang mga libro ayon sa genre. Habang ginagawa nila ito, napansin ni Blake na umiwas si Alice sa kanya, at naguguluhan siya dahil naaalala niyang naging maayos sila pagkatapos ng insidente sa bangka. Nararamdaman niyang maaaring iniisip ni Alice na iniiwasan siya, kaya't sinubukan niyang makipag-usap ng kaunti. Ngunit hindi siya pinansin ni Alice at patuloy siyang nag-aayos ng mga libro. Sinubukan niyang lapitan siya,
ngunit tumakbo siya palayo ng mas mabilis pa sa isang Kryptonian na nasa ilalim ng impluensya, kaya't ang desperadong lalaki ay lumuhad at nakiusap sa kanya na itigil ang pag-iwas. Gayunpaman, sinasabi ni Alice na hindi siya umiiwas, kaya ipinaliwanag niya na hindi siya ang kanyang karaniwang kakaibang sarili, ngunit sinabi niyang nagsisinungaling siya at umalis. Naging labis siyang nalulumbay kaya inaalok niya ang kanyang katawan sa kanya sa isang pilak na platito upang gawing biro at pagsaluhan ayon sa gusto niya. Ngunit malamig siyang umalis upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho, iniwan siyang nalulunod sa kalungkutan. Nang magreklamo siya tungkol sa biglaang pagbabago ni Alice kay Rob, sinabi ng matandang tao na parang kumikilos siya tulad ng ang kanyang sarili sa kanya. Ngunit nagpa siya si Blake na hanapin ang ugat ng problema dahil nararamdaman niyang hindi iiwasan ni Alice siya ng walang dahilan. Habang pinapanood siyang nagtatrabaho, napansin niyang namumula ang kanyang mukha, kaya't humiling siya kay Rob na hawakan ang kanyang ulo para sa kanya, at nalaman nilang may sakit siya. Di nagtagal, si Alice ay nagpapahinga sa kanyang silid kasama si Blake sa kanyang tabi, at nararamdaman niyang nahawahan siya ng sipon matapos siyang mahulog sa ilog. Ngunit sinabi niyang nahawahan siya matapos magpalipas ng gabi na sinusundan siya habang natutulog ito. Pagkatapos ay humiling siya na umalis ito upang hindi niya mahawahan ng sipon, ngunit sinabi ni Blake na mas gusto niyang manatili sa kanyang tabi at bigyan siya ng moral na suporta habang siya ay mahina. Nang makita niyang namumula ang kanyang mukha, tinakpan niya ito ng kumot, ngunit ipinaliwanag niya na hindi ito dahil sa lagnat kundi dahil sa kanyang alindog. Nang gabing yun, habang inaayos ni Alice ang kama ni Blake, napansin niyang malamig sa labas, kaya't inalok niyang painitin ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang mainit na bonds. Ngunit pinaalalahanan siya ni Blake na hindi siya makakahawak sa kanya. Iminungkahi niya na maglaro sila sa nyebe kinabukasan, ngunit tumanggi si Blake dahil nais niyang manatili sa loob ng bahay, malayo sa lamig. Gayunpaman, binalutan siya ng scarf na siya mismo ang gumawa at hiniling na isuot ito habang naglalaro sila sa labas kinabukasan, kaya't nangako siyang sasama sa kanya. Kinabukasan, lumabas ang mga magkasintahan at nakita nilang ang kanilang bakuran ay parang Winterfell na, kaya't nagmadali si Blake na maglaro sa nyebe ngunit nahulog siya. Dahil sa sobrang ganda ng kanyang katulong na si Mami, tinanggap niya ito sa pamamagitan ng masayang paghagis ng snowball sa kanyang dibdib, kaya't nagbigay siya ng sulyap na nagpasabog kay Blake sa saya. Sa mga sandaling yun, dumating si Rob at sumali sa kasiyahan sa pamamagitan ng pagbuo ng snowman, kaya't nagsimula ring mag-ipon sina Blake at Alice ng nyebe. Nang simula ni Alice na pang-iwas-iwasan si Blake, siya ay nainip at tumalon palayo, kaya't sinabi niya itong magpahinga habang patuloy siyang nag-iipon ng nyebe. Ngunit napansin ni Alice na nawawala ang hakaw ng kanyang ina, at sinubukan niyang lumabas upang kunin ito, ngunit nakita niyang sobrang tindi ng nyebe. Nang makita na nahihirapan ang kanyang asawa, lumabas ang Simp King at nagsimulang maghukay sa nyebe upang hanapin ang kanyang hakaw, ngunit siya'y napagod at nawala ng malay. Bigla, isang mahiwagang paniki ang nagbago at naging isang nakamaskarang babae na lumapag sa tabi niya at tinawag siya, na nagdulot ng takot sa kanya. Sinubukan niyang tulungan siyang bumangon, ngunit ipinaliwanag niya na siya'y sinumpa at nakabangon ng mag-isa bago ipaliwanag na hinahanap niya ang mahalagang hakaw ng kanyang katulong na nawala sa nyebe. Nagulat si Blake na siya'y nahihirapan para sa isang katulong, kaya't ipinaliwanag niya na si Alice ay napaka-espesyal sa kanya, na lalong nagulat sa kanya. Nang tanungin siya kung ano ang ginagawa niya roon, ipinaliwanag niyang naligaw siya matapos makahiwalay sa kanyang mga kaibigan, at balak niyang nakawin ang kanilang mansyon para sa pagkain bago niya sila natagpuan. Sa kasamaang palad, naipit ang pala ni Blake sa nyebe, at sinabi niyang nangangalay na ang kanyang mga kamay, kaya't pinayuhan siya ni Alice na sumuko at hanapin ito sa susunod na tagsibol kapag natunaw na ang nyebe. Gayunpaman, sinabi ni Blake na kalaw-angin na ito pagdating ng panahon at ibinunyag na nais niyang makita ang masayang ekspresyon sa mukha ni Alice kapag ibinalik niya ito sa kanya bago siya mawala ng malay. Naantig sa kanyang mga salita, inalis ng babae ang kanyang maskara at gumamit ng isang spell mula kay Fire Lord Ozai playbook upang matuno ang nyebe. Nang magising si Blake, nagulat siya na ang nyebe sa paligid niya ay natunaw at iniabot sa kanya ng babae ang nawawalang hakaw habang ipinapakilala ang sarili bilang si Cuff, ang mangkukulam. Habang naglalakad sila sa pasilyo, ipinaliwanag ni Cuff kay Blake na hindi niya maaalis ang kanyang sumpa, at tinanong siya kung sigurado siyang papasukin ang isang mangkukulam sa kanyang tahanan,
ngunit sinabi niyang ayos lang ito dahil nais niyang pasalamatan siya at magtanong pa. Di nagtagal, nakasama nila si Alice, at sinabi ni Blake sa kanya na si Cuff ay isang mangkukulam na nagligtas sa kanyang buhay, ngunit pinagsabihan siya nito dahil lumabas siya kahit na may mga babala siya. Nang ibigay niya ang hakaw kay Alice, pinasalamatan siya nito at ipinahayag kung gaano siya kasaya na siya ay. Sige, pero biglang hinayla ni Cuff si Alice papuntang banyo para makipag-usap. Habang naghihintay sa kanila, napansin ni Blake na matagal na silang wala. Kaya inisip niya ang mga kakaibang galaw na pwede nilang gawin sa banyo. Pero nang dumating sila, ipinaliwanag ni Cuff na tinutulungan siya ni Alice na ayusin ang kanyang coat. Matapos bigyan si Cuff ng maraming pagkain, nagtanong si Blake tungkol sa mangkukulam na nagbansag sa kanya. Pero sinabi niyang wala siyang ideya tungkol doon at ikinwento kung paano nanghuhuli ang mga tao ng mga mangkukulam, na dahilan kung bakit nawalan sila ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Dahil ang kanyang ama ay tao, si Cuff ay isang kalahating mangkukulam at kalahating tao, ngunit wala siyang mapuntahan. Nasa kanya dahil siya ay iniiwasan ng parehong grupo at nagulat si Blake na nailigtas siya nito kahit na siya ay tao, kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang determinasyon ang nagudyok sa kanya. Matapos ibigay ni Alice kay Cuff ang kanyang coat, nagsimula siyang makipag-usap tungkol sa kanyang kaibigan, kaya inisip ni Blake na gusto siya nito. At ito ay nagpasabik sa kanya kaya tumalon siya sa bintana at lumipad palayo. Kinabukasan ng umaga, naghatid si Alice kay Blake ng tsaa habang pinupuri ang kanyang kasuutan, kaya't pinasalamatan niya ito at tinanong kung hindi ba siya nababagot sa pagsusuot ng parehong uniforme araw-araw, ngunit sinabi niyang nagpapalit siya araw-araw at muling ipinakita ang kanyang mga hita sa kanya. Nang sumunod na umaga, si Blake ay nag-aawit ng musika sa sala, at dumating si Viola upang magpatawa sa kanya gaya ng dati, ngunit nakatagpo siya kay Rob, na muling nagpabalik ng kulay sa kanyang mukha. Matapos umalis si Rob, tinawag ni Blake si Viola na isang panther, kaya't ipinaliwanag niya na nahulog siya sa isang mas matandang lalaki dahil ang mga batang lalaki sa kanyang edad ay masyadong bata para sa kanya. Nang ipaalala ni Blake na si Rob ay isang katulong, naghagis siya ng bulaklak sa kanyang sombrero at pinaalala sa kanya na siya rin ay nahuhumaling sa isang katulong. Hindi nagtagal, nagsilbi si Alice ng matatamis para sa kanila, at nagpa siya si Viola na alamin kung anong uri ng babae. Talagang si Alice. Matapos siyang suriin ng ilang segundo, sinabi ni Viola na wala siyang alindog, ngunit nang mapansin niya ang mga sandatang pampasira na dala ni Alice, humiling siyang makipaglaro dito. Nang pumayag si Alice, naglaan siya ng ilang minuto sa pagtalbog ng mga ito, at kahit na siya ay nahuhumaling sa kanilang lambot, sinabi niya kay Alice na wala siyang alindog at nagpasya siyang turuan siya ng paraan ni Viola sa pagiging kaakit-akit. Pagkatapos ay humiling siya kay Blake na humarap sa pader at sinimulan ang kanyang aralin sa pagpapakita kay Alice kung paano gumawa ng mga kaakit-akit na mukha, ngunit si Alice ay nakatingin lamang sa kanyang cute na mukha imbes na sundin ang kanyang mga tagubilin. Nang sa wakas ay sinunod niya ang mga tagubilin ni Viola, humiling si Viola kay Blake na ibaling ang kanyang mukha, at siya ay labis na nagulat sa kung gaano siya kaakit-akit, kaya't pinuri niya si Viola bilang isang mahusay na guro. Sa mga sandaling yun, dumating si Rob at ipinaalam kay Viola na tinatawag siya ng kanyang mga butler upang umuwi, kaya't nagsimula siyang magmokmak dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap si Rob. Nang makita ito, pinayuhan siya ni Blake na gamitin ang paraan ni Viola upang makuha ang atensyon ni Rob, at sinubukan niyang gawin ito, ngunit labis siyang nabulabog sa kanyang Sigma energy kaya tila nag-overheat ang kanyang isipan. Kinabukasan, masiglang bumalik si Viola sa mansyon, ngunit ang unang taong nakita niya, si Rob, kaya nagsimula siyang manggigil tulad ng isang gorilya na nasa ilalim ng impluwensya. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ni Rob sa kanya na si Blake ay nasa kusina, pero wala siyang pakialam doon dahil ang gusto lang niya ay hanggan ng kanyang prinsipe na may puting buhok at mga kulubat. Nang pumasok sila sa kusina, nakita nila si Alice na pinapakain si Blake, kaya tinanong ni Viola kung ano ang ginagawa nila, at ipinaliwanag nila na nagluluto sila ng masarap na pagkain upang subukang ibalik ang mangkukulam sa kanilang mansyon gamit ang amoy nito. Wala namang pakialam si Viola sa mga mangkukulam, pero nakikita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang mapansin ni Rob gamit ang kanyang mga alindog, kaya nakiusap siya kay Alice na payagan siyang sumali. Matapos siyang magsuot ng apron, binigyan siya ni Blake ng tulong na kasing taas ng antas ni LeBron James sa pamamagitan ng paghingi kay Rob na gumawa ng tinapay kasama siya. Habang nag-rolling sila sa masa, nagsimula si Viola na humanga kay Rob,
at tinanong siya nito kung anong hugis ang dapat nilang gawing anyo. Ngunit humiling siya na lang ang pumili dahil wala siyang ideya, kaya't hinugis ni Rob ang mga ito bilang cute na pusa, na nagdulot sa kanya upang muling humanga sa kanya. Habang hinuhugis niya ang sarili niyang tinapay, sinabi ni Viola na para silang mag-asawa, ngunit sinabi ni Rob na masyado pa siyang bata para maging asawa niya, at ang salitang asawa ay muling nagpasaya sa kanya. Sa kaibuturan, nagpapasalamat si Viola na may mga mababait na tao tulad nina Alice at Rob sa paligid ng kanyang kapatid, upang bigyan siya ng emosyonal na suporta kapag siya ay nalulumbay. Ngunit sinabihan ni Viola si Rob na ipaalam sa kanyang kapatid na itigil ang kalokohan upang hindi agawin ng kanyang kapatid ang trono mula sa kanya. Gayunpaman, nagpapasalamat si Rob sa kanya dahil alam niyang nagmamalasakit siya kay Blake sa kabila ng kanyang mga matitigas na salita, ngunit muli siyang pumasok sa kanyang amoy. Makalipas ang ilang sandali, papasok na si Viola sa kanyang karawahe at nararamdaman niyang malungkot dahil hindi siya nagkaroon ng mas maraming oras kasama si Rob. Ngunit bigla siyang dumating at binigyan siya ng basket ng tinapay para dalhin pa uwi, na labis niyang ikinagalak. Kinabukasan, si Alice ay nag-i-skating sa yelo habang pinagmamasdan siya ni Blake mula sa gilid, ngunit biglang dumating ang isang nagsasalitang ibon at nagtanong kung nakita niya ang kanyang kaibigan. Ipinakilala ng ibon ang sarili bilang isang mangkukulam na nagngangalang Zane at sinabi niyang nararamdaman niya ang sinumpang enerhiya mula kay Blake, kaya't ipinaliwanag ni Blake na siya ay sinumpa ng isang mangkukulam at ipinaalam sa kanya na umalis ng ilang araw na ang nakalipas ang kanyang kaibigan, si Cuff, mula sa kanilang mansyon. Nang sumali si Alice sa kanila, nag-transform si Zane sa kanyang buong anyo at nagsimulang gumamit ng mga pick-up lines mula sa TikTok sa kanya, kaya't itinulak siya ni Blake pabalik at nilagyan ng marka ang kanyang teritoryo sa paligid niya. Ipinaliwanag ni Zane kay Blake na talagang gusto niya ang mga babae, ngunit hindi niya nakikita si Cuff na kaakit-akit. Dahil sa tuwing sinusubukan niyang makipag-flirt sa kanya, siya ay hindi nagmamalasakit na sumasagot na walang saysay ang makipag-flirt. Pagkatapos ay inamin niya na talagang gusto niya ang malalaking pakwan, pero sinabi ni Blake na mas gusto niya ang mga hita. Isinusulat ito ni Alice na nagiging dahilan para siya ay sermonan nito. Habang nag-iisip sila kung paano mahahanap si Cuff, tinanong ni Blake si Zane na gumamit ng mahika, at sinabi niyang hindi niya ito magagawa ngunit nagreklamo na kailangan niyang mahanap si Cuff agad dahil mas mababa pa ito sa talino ni Patrick Star. Gayunpaman, inihayag ni Alice na pinapainit niya si Cuff sa loob ng kanyang mga pabrika ng gatas matapos siyang matagpuan sa yelo, at nang ilagay niya ito sa lupa, nag-transform si Cuff pabalik sa kanyang anyong tao. Form. Habang nag-uusap sina Zane at Cuff, inimbitahan ni Blake ang mga ito na sumama sa kanya sa pag-skate, kaya't lahat sila ay nagsuot ng ice skates at naglaro sa yelo ng magkasama. Matapos ang ilang oras ng masayang pag-skate, pinasalamatan ni Blake ang mga mangkukulam sa pagsama sa kanila. Ngunit ipinaalam ni Cuff kay Blake na plano nilang dalhin siya sa pagtitipon ng mga mangkukulam na tinatawag na witches, Sabat sa gabi ng buong buwan upang makapag-imbestiga siya tungkol sa mga mangkukulam. Ito ay nagpabalik kay Alice sa kanyang karanasan kasama ang kakaibang babaeng may maskara, kaya't nakiusap siya kay Blake na payagan siyang sumama upang makumpirma ang isang bagay sa pagtitipon. Nang sumunod na gabi, dumating si Viola sa silid ni Alice, at nagulat siyang makita ang kanyang mga prutas. Naka-display ng buo. Habang nag-e-enjoy ng tsaa, sinabi ni Viola kay Alice na may gusto siya kay Rob, at sinabi ni Alice na siya ang perpektong kapareha para sa kanya, na nagpasaya kay Viola. Nang tanungin ni Viola kung sino ang gusto ni Alice, sinabi niya na siya ang kanyang personal na prinsipe charming na nagligtas sa kanyang oras ng pangangailangan, kaya't nangako si Viola na tutulungan siyang makuha ito. Pagkatapos ay inamin ni Viola na palagi niyang nais magkaroon ng nakatatandang kapatid na babae na mag-aalaga sa kanya at nahulog sa tulog sa balikat ni Alice. Bigla namang dumating si Blake upang hanapin si Viola, kaya't iminungkahi ni Alice kay Blake na purihin siya hanggat maaari kinabukasan upang maramdaman niyang siya ay pinapangalagaan. Ilang araw ang lumipas, naghatid si Alice ng tsaa kay Blake, ngunit nagreklamo siya na ang mga balikat ng kanyang kasambahay na kasuotan ay labis na nakalantad at humiling siyang magsuot siya ng normal na damit, kaya tinukso siya ni Alice sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga mas kakaibang kasuotan. Hindi nagtagal, pumasok si Blake sa conservatory upang magbasa dahil malamig sa labas, ngunit nakita niyang ang lugar ay parang evil forest, kaya't ipinaliwanag ni Alice na nakalimutan nila ni Rob ang tungkol sa lugar.
Iminungkahi ni Blake na linisin nila ang lahat ng mga palumpong, kaya't kumuha siya ng ilang kagamitan mula sa kanyang mga pakete ng gatas upang makatulong sa proseso. Sa panahon ng paglilinis, ginamit ni Blake ang kanyang kakayahang sampain upang mabulok ang mga halaman sa paligid niya. Ngunit ito ay nagpapaalala sa kanya kung paano niya minsang aksidenteng napatay ang ilang maliliit na hayop noong siya ay mas bata. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagbigay daan sa kanya upang matuklasan ang mga butas sa sumpa. Una, ang mga tao ay maaaring lumapit sa kanya nang hindi nalalanta, at kung ang kanyang mga damit ay sapat na makapal, maaari silang makipag-ugnayan sa kanya nang hindi namamatay. Bukod dito, ang mga tao na humahawak sa mga bagay na kanyang nahawakan ay magiging maayos, at maaari rin niyang hawakan ang mga damit ng ibang tao. Ito ang mga patakaran na itinakda ng mangkukulam na nagbigay sumpa sa kanya, kaya't nararamdaman niyang siya ay nasa ilalim ng kanyang kontrol mula pa noong araw na siya ay sinumpa. Nakita ni Blake si Alice na humahanga sa ilang bulaklak, ngunit humiling siya na sirain ito habang siya na magpunta upang linisin ang ibang bahagi ng silid. Gayunpaman, ginamit niya ang mga bulaklak sa kanilang tuyo na anyo upang gumawa ng tiara at inilagay ito sa ulo ni Alice, kaya't pinasalamatan siya nito at nangako na iingatan ang kanyang regalo. Nangako si Blake sa kanyang sarili na hindi siya mananatili sa ilalim ng kontrol ng mangkukulam ng matagal, at nang maalala niya ang paliwanag ni Koff tungkol sa Sabbath ng mangkukulam, nagpasya siyang maghanap ng mga palatandaan kung paano mapapawalang bisa ang sumpa upang makabalik siya sa kanyang pamilya. Nang sumunod na gabi, naglalakad si Blake sa pasilyo, at narinig niyang sumisigaw si Alice, kaya't nagmadali siyang tingnan siya. Ngunit nakita lamang siyang nakasuot ng kanyang natural na bathing suit, na naging dahilan upang siya'y nagulat. Nang sila'y hamupa, ipinaliwanag ni Alice na may pusa na pumasok sa kanyang dressing room habang siya'y naliligo at kinuha ang kanyang gown, kaya't nangako siya na ibabalik ito mula sa pusa. Habang naglalakad siya patungo roon, napansin niyang si Alice ay nasa likuran niya, kaya't sinabi niyang manatili siya sa likod, ngunit iginiit niyang sumama dahil siya ang may pananagutan sa gulo. Nakita niyang hindi niya may kukumbinsi ito, kaya't inilagay ni Blake ang kanyang jacket sa kanya, at tinukso siya habang magkasama silang naglalakad sa pasilyo. Sa wakas, natagpuan nila ang pasang yun, ngunit napansin ni Alice na nasira na nito ang kanyang gown. Piraso, kaya ipinaliwanag niya kay Blake na marahil ay sinusubukan ng pusa na dalhin ang ilang sinulid pabalik sa kanyang pugad. Nag-alok si Blake na bilhan siya ng bago, ngunit sinabi ni Alice na ang gown na sinira ng pusa ay paborito niya dahil minsang pinuri siya ni Blake sa kanyang hitsura habang suot ito. Matapos niyang tanggalin ang kanyang kasuutan bilang katulong, iminungkahi ni Blake na maligo siya, at inimbitahan niya siyang sumama, ngunit tumakbo siya palayo. Ilang araw ang lumipas, dumating sina Koff at Zane para dalhin si Blake sa Sabbath ng mangkukulam, ngunit abala pa rin si Blake sa pag-iisip kung ano ang dadalhin niya. Nang tanungin niya si Alice kung natatakot siya, sinabi niyang hindi siya natatakot, at inihayag na mayroon siyang ilang mga regalo na nakabalot sa kanyang mga pabrika ng gatas para sa mga mangkukulam. Gayunpaman, biglang dumating sina Zane at Koff, at sinunog ni Koff ang bag ng armas ni Blake habang ipinaliliwanag na hindi niya ito kailangan dahil siya ay nasa panganib hanggat hindi nila nalalaman na siya ay tao. Tinanong ni Alice kung maaari siyang sumama sa Sabbath ng mga mangkukulam, at agad na pumayag si Koff, ngunit naguguluhan si Blake sa kanilang pagiging casual tungkol dito, kaya tiniyak ni Zane kay Blake na poprotektahan niya si Alice. Pagkatapos ay humiling si Zane kay Koff na gumawa ng ilang robe para sa kanila, at nang magawa niya ito, ipinaliwanag niya na magkukunwari silang magkapatid sa kaganapan. Pagkatapos, lumikha si Zane ng isang mahiwagang portal, na pinagdaraanan ng lahat patungo sa dimensyon ng mga mangkukulam, at habang sila'y sumusulong, natatakot si Blake dahil ang mga mangkukulam sa paligid ay mukhang mga halimaw. Bigla, may isang mata na gamulong sa kanyang binti, at ang batang may-ari nito ay nagmamadaling lumapit upang kunin ito, ngunit siya ay nagbago sa isang nakakatakot na halimaw na nagdulot ng takot kay Blake. Sa simula ng kaganapan, lumitaw ang isang nakamaskarang mangkukulam na nagngangalang Dale at nagsimulang kumuha ng attendance, kaya ipinaliwanag ni Zane kay Blake na siya ang kanilang leader. Matapos kunin ang attendance ni Zane at Koff, tinanong ni Dale kung sino sina Blake at Alice. At si Zane ay nagpapaalala kay Koff tungkol sa plano na sabihin na sila ay kanyang mga kapatid. Ngunit sinabi ng airhead na sila ay kanyang anak na lalaki at babae, na nagdulot sa kanya upang pagsabihan siya.
Si Dale ay gumawa ng ilang magagaan na anunsyo tungkol sa mga halaman at nagpahayag na natapos na ang Sabbath, at nagulat si Blake na tapos na ang pulong. Sa sandaling yun, isang pangit na mangkukulam ang nagtatanong kay Zane kung bakit niya pinili si Cuff, na may dugong tao sa kanyang mga ugat, ngunit inalis ni Zane ang kanyang sigarilyo at humiling sa kanya na humingi ng tawad kay Cuff, dahil siya ay isang kagalang-galang na mangkukulam. Nang gawin niya ito, nagsimula silang lahat maglaro ng bola ng magkakasama, ngunit lumapit si Alice kay Dale, na agad na nakikilala siya mula sa kanilang nakaraang pagkikita. Nang tanungin siya kung bakit pumunta si Alice, ipinaliwanag ni Alice na nais niyang malaman kung konektado ang kanyang ina sa mga mangkukulam, ngunit sinabi ni Dale na kakilala lamang ito. Nakipagkita si Blake kay Alice upang kumuha ng panyo, kaya tinanong niya kung nagde-date sila, at umamin si Blake na hindi sila. Gayunpaman, bigla niyang binanggit ang kanyang sumpa, kaya tinanong niya kung paano niya ito nalaman, at ipinaliwanag niya na nakita siya sa mansyon ng isang aristocrat noong siya ay mas bata. Ipinahayag din niya na kilala niya ang mangkukulam na sumumpa sa kanya, ngunit nang tanungin nila kung sino ito, sinabi ni Dale na patay na ito at wala siyang ideya kung paano ito masusugpo. Ang sumpa, nagulat si Blake nang marinig ito, kaya't sinimulan niyang tanungin siya tungkol sa kung paano namatay ang mangkukulam, ngunit sinabi ni Dale na namatay siya dahil magaling siya sa mahika, at wala siyang alam pa tungkol dito dahil kinamumuhian niya ang mangkukulam. Pagkatapos ay hiniling niya kay Blake na itigil ang pagsisikap na alisin ang sumpa dahil mas komplikado ito kaysa sa karaniwang sumpa at nasusunog ang kanyang pagkak-disguise, na nagpapahintulot sa lahat ng mga mangkukulam sa paligid na maramdaman na siya ay tao. Nagsimula ng habulin sila ng mga mangkukulam, at isa sa mga mangkukulam ang umatake gamit ang mahikal na mga baging, ngunit pinabulok ni Blake ang mga baging upang iligtas si Alice, at nakatakas ang grupo sa pamamagitan ng isang portal pabalik sa mansyon. Pagkatapos, pinasalamatan ni Blake si Cuff sa pagtulong sa kanila at tinanong kung bakit siya napakalayo para sa kanila, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang maging kaibigan siya matapos makita kung gaano siya kalayo handang pumunta para sa taong mahalaga sa kanya. Nang marinig ito, masayang sinabi ni Blake na nais din niyang maging kaibigan siya, kaya hinayla niya si Zane palabas ng silid at sinabi na magsisimula silang muli bilang magkaibigan sa susunod. Kinabukasan ng umaga, nagre-relax ang mga magkasintahan sa hardin, at tinanong ni Blake si Alice na subukang magsuot ng puting gown dahil gusto niyang makita siyang nakasuot ng wedding dress, ngunit ang kanyang mga pangarap ay nagdulot ng pagkaputol sa kanyang isip. Makaraan ng ilang sandali, ipinakita ni Alice kay Blake ang isang mahiwagang palayok na ginawa ng isang tiyak na mangkukulam, at ipinaliwanag niyang binili niya ito sa bayan ilang araw na ang nakalipas dahil mayroon itong mga libro ng mga recipe sa pagluluto. Habang pinupuno niya ang palayok ng tubig, tinanong ni Blake kung ano ang balak niyang gawin, at sinabi niyang ito ay isang bagay sa pagitan ng sopas at isang potion ng pag-ibig. Tinanong ni Blake kung talagang kailangan siyang samahan, at sinabi ni Alice na oo, dahil ginagawa niya ito para sa kanya dahil gusto niyang makita ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ay bumulong siya ng isang pick-up line sa palayok, at bigla itong uminit habang tinatanggihan siya, na nagbigay kay Blake ng pagdududa kung anong uri ng kakaibang panlasa meron ang mangkukulam. Matapos ilagay ang lahat ng sangkap sa kaldero, nagsimula si Alice na haluin ang timpla, ngunit nalilito si Blake sa katotohanang may mga mangkukulam na mabangis at masama, habang ang iba naman ay cool tulad nina Zane at Cuff. Naalala niya si Dale na nagsabi sa kanya na sumuko na sa pagsubok na sirain ang kanyang sumpa, ngunit nagpasya siyang hindi sumuko at nagsimulang mag-isip ng paraan upang magpatuloy hanggang bigla siyang sinigawan ng kaldero. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Alice na pinapangalagaan nila ang kaldero gamit ang ilang mahika mula sa mga salitang iminungkahi ng libro, at pagkatapos ay nagbasa siya ng isa pang pick-up line, na nagpagulo sa kaldero kaya't naglabas ito ng usok sa paligid. Mga taon ang lumipas, ibinibigay niya kay Blake ang kutsara at hinihingi na isipin niya ang lahat ng masaya at masayang bagay sa kanyang buhay habang hinahalo ang pot. Sinusunod niya ang kanyang mga tagubilin, ngunit nagsimula ang kanyang isipan na maglarawan kay Alice na gumagawa ng ilang nakakaakit na bagay, na nagdulot ng init sa kanyang ulo. Pagkatapos ay inihayag ni Alice na hindi sila gumagawa ng random na sopas, kundi isang potion upang alisin ang sumpa ng mangkukulam, at hindi magiging epektibo ang potion kung siya ay madidistract habang hinahalo ito. Nang marinig ito, nagpanik si Blake habang umamin na siya ay na-distract, ngunit sinabi ni Alice na okay lang basta't hindi niya isipin ang sumpa at ipinaliwanag na nais niyang subukan ito.
bilang isang potensyal na lunas, dahil patay na ang witch na nagbigay ng sumpa sa kanya. Pinakain niya siya ng kaunti sa potion, at siya ay sumigaw sa sakit habang nagrereklamo na mas masama ang lasa nito kaysa sa pawis ng kilikili ng kanyang lola. Upang subukan ito, gumana nga. Ibinigay ni Alice kay Blake ang isang bulaklak, ngunit nang hawakan niya ito, nalanta ang bulaklak gaya ng dati, na nagpasimulang magpabatid sa kanila na peke ang potion. Sa kabila nito, pinasalamatan ni Blake si Alice para sa kanyang mga salita ng pampatibay loob. Kaya nangako siyang hahanapan siya ng ibang paraan upang maputol ang kanyang sumpa kinabukasan. Matapos mag-isip kung ano ang gagawin sa magic pot, ibinigay ni Blake ito kay Rob upang gamitin sa kanyang mga ehersisyo, at agad itong nahulog sa kanya dahil sa kanyang estilo. Kaya masiglang dinala ito ni Rob. Gayunpaman, biglang dumating si Viola, puno ng selos habang nagmamadali siyang alagaan ang palayok na gustong agawin ang kanyang ama. Makalipas ang ilang sandali, ibinigay ni Alice kay Blake ang isang piraso ng nota upang tugtugin, at ipinaliwanag na ito ang huling komposisyon na isinulat ng kompositor na si McFarlane bago siya namatay, na pinaniniwala ang pinakamagandang piraso ng nota. Sinabi rin niya sa kanya ang isang tsismis, na nagsasabing sino mang tumugtog ng awitin ay magiging baliw, at nagdulot ito kay Blake ng takot, ngunit sinabi rin niyang malilinis ang kanyang sumpa kung tutugtugin niya ito, kaya pumayag si Blake na gawin ito. Habang tumutugtog siya ng kanta, isang maikli at matandang lalaki ang lumitaw sa keyboard, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si McFarlane habang ipinaliliwanag na siya ay isang multo na nagmamasid sa kanyang pyesa dahil naniniwala siyang walang sino man ang makakapaglaro nito ng perpekto. Sinimulang pag-alitan siya ni Blake dahil sa pagiging kakaiba, ngunit tinanong ni Alice kung siya ay nababaliw. Kaya't sinabi ni McFarlane na huwag nang abalahin siyang ipaliwanag ito sa kanya dahil tanging ang performer lamang ang makakakita sa kanya. Ang nakakatawang multo ay nagsimula ng buksan ang kasuutan ni Alice upang ilihis si Blake gamit ang kanyang mga balak, at nagbabala si Blake na huminto na siya, ngunit lalo pa itong umusad sa pamamagitan ng pagtakbo upang halikan siya. Gayunpaman, sinuntok ni Alice ang matandang hanggal, kaya't tinanong niya kung siya ay lihim na isang soul raper, at ipinaliwanag niyang hindi siya. Dahil hindi nagtagumpay ang mga kakaibang taktika nito, sinubukan ni McFarlane na mag-distract kay Blake sa pamamagitan ng pagkagat. Ngunit tumulong si Alice kay Blake na lamflip ng mga pahina, kaya't sa wakas ay sumuko ang matandang multo. Nag-plus ultra si Blake habang tumutugtog ng kanta dahil ang tanging talento niya ay ang pagtugtog ng piano, at desperado siyang nais na maalis ang sumpa upang makabuo ng hinaharap kasama si Alice. Nang matapos siya sa kanyang pagtatanghal, nigel show up ang mga note sa libro, at pumalakpak si McFarlane habang unti-unting nawawala sa hangin, ngunit nadismaya si Blake na hindi nakita si McFarlane. Siya ang nalinis sa halip na ang kanyang sumpa. Kinabukasan ng umaga, si Blake ay pumunta upang bisitahin si Alice sa kanyang silid, ngunit siya ay lumabas na suot ang paboritong kasuotan ni Mia Khalifa, kaya't isinara niya ang pinto at nagtataka kung itinuturing ba siyang isang lalaki dahil sa ipinapakita niyang balat. Naalala niya ang sinabi ni Viola na ang pinakamainam na paraan upang makagawa ng progreso ay pasiglahin ang puso ng kanyang crush sa pamamagitan ng pagtakot sa kanila, kaya't nagpasya siyang subukan ito kay Alice. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangkang takutin si Alice ay nabigo ng labis, dahil siya ay simpleng ngumiti ng walang pakialam. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ni Blake na takutin siya muli sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pinakabagong nakakatakot na pelikula upang siya, ngunit hindi ito nag-work, kaya't naghahanap siya ng isang painting upang takutin siya. Natagpuan ni Alice ang horror painting na hinahanap niya na nakasabit sa dingding, ngunit hindi ito nakatakot sa kanya, kaya't nagsimula si Blake na magpanik habang iniisip kung ang puso niya ay gawa sa titanium. Gayunpaman, masiglang sinabi niya sa kanya na mabilis ang tibok ng kanyang puso para sa kanya dahil mahal niya ito, at nagdulot ito ng pagtalo ng kanyang puso mula sa kanyang dibdib tulad ng isang karakter mula sa Looney Tunes. Habang nakatitig sa horror painting, sobrang natakot si Blake kaya aksidente niyang nahulog ang isang florera, at nang subukan niyang pulutin ang bulaklak, sinabi ni Rob na huwag dahil ito ay isang bihirang halaman na namumulaklak lamang tuwing 5 taon. Ngunit biglang lumapit si Rob sa kanya na may dalang palakol, parang si Michael Myers, kaya tumakbo si Blake at nagtago sa isang aparador. Sumama si Alice sa kanya roon, kaya ipinaliwanag niya na nakakatakot si Rob kapag galit ito, at hindi siya patatawarin hanggang hindi nito naiisip ang kanyang mga aksyon.
Matapos hanapin ni Rob ang silid, sumabog si Blake mula sa aparador at lumipat sa pasilyo, ngunit natagpuan siya ni Rob roon, kaya nagkunwari siyang si Alice hanggang umalis ang bulag na tao. Kaunting sandali pagkatapos, nagtago sina Blake at Alice sa ilalim ng kama ng magkasama, at sinabi niya sa kanya kung paano niya gustong mag-enjoy sa pag-inom at pagdiriwang bilang isang adulto, kaya inamin niya na ang kanyang puso ay tumitibok sa kasalukuyan. Gayunpaman, ininterrupt ni Rob ang kanilang romantikong sandali at dinala si Blake sa sala, kung saan ipinakita niya ang ilang alahas na nakatago sa paso ng bulaklak ng ilang mapanlinlang na mga katulong noon. Tinawag ni Alice si Blake na isang mahusay na detective dahil sa kanyang natuklasan, ngunit sa totoo lang, wala siyang ideya na ito'y umiiral. Ilang araw ang lumipas, lahat ay nagre-relax sa sala, at si Cuff ay nahihirapang matutunan ang alpabeto. Tiniyak ni Blake sa kanya na susuportahan siya, kaya't ipinaliwanag niya na nais niyang matutong bumasa at sumulat ng mabilis hanggat maaari upang makapagbigay ng sorpresa kay Zane. Nang tanungin ni Blake kung nasaan si Zane, ibinulgar ni Cuff na siya ay nasa circus, kung saan siya nagsimula. Nagtatrabaho dahil wala siyang mas magandang magawa, at walang huhusga sa kanyang hitsura na parang ibon. Samantala, sa Royal Mansion, ang kapatid ni Blake na si Walter ay naglalakad ng may karangyaan sa pasilyo, at ang kanyang aura ay nagpapalutang ng paghanga mula sa lahat ng mga katulong. Hindi nagtagal ay nakatagpo siya kay Viola at nalaman niyang plano nitong bisitahin si Blake, kaya't sinabi niya sa kanya na huwag nang pumunta at pinaalalahanan siyang siya ang magmamana ng titulo ng kanilang pamilya. Gayunpaman, binigyan siya ni Viola ng matinding katotohanan sa pamamagitan ng pagpapaalala na siya ang pangalawang anak, at ang kanyang mga pangarap na maging pinuno ay mawawasak kung ang panganay na anak, si Blake, ay mababasag ang kanyang sumpa. Ito ay nagdudulot kay Walter ng labis na pagkabigo kaya't nagsimula siyang mag-roll sa lupa tulad ng isang baliw na aso sa kalye, at nang siya ay huminahon, tinanong niya si Viola kung gaano katagal bago makarating sa mansyon ni Blake. Sinabi niyang 2 oras ito, at nakumpirma nito ang kanyang mga akusasyon na siya ay lihim na. Ngunit nagsimula siyang mawala ng ulirat dahil ang bilang na 2 ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahabag-habag na posisyon sa pamilya. Tulad ng isang desperadong tao, tinanong niya siya kung bakit siya pupunta kay Blake imbes na manatili sa kanya. At kahit ipinaliwanag niyang hindi siya pumipili ng panig, nagmamakaawa ang hanggal na ito na manatili siya sa kanya. Matapos umalis si Viola, nakipagkita si Walter sa kanilang ina, si Gerbera, sa hapagkainan at nagsinungaling siya sa kanya na si Viola ay nakipagkita sa isang kaibigan, ngunit lihim niyang pinaplano na patunayan na siya ay mas karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya kaysa kay Blake. Samantala, si Viola ay sumakay papunta sa mansyon, at nagulat siyang makita si Cuff doon, kaya't ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang performer ng circus. Gayunpaman, may pagdududa pa rin si Viola sa kanya, at habang humahanga siya sa isang estatwa na nagpapaalala sa kanya kay Zane, napagpasyahan ni Viola na siya ay isang magnanakaw at sinubukan siyang seluhin, ngunit ang kanyang mukha ay tumama sa mga dibdib ni Cuff, na nagpasumpa sa kanya sa mga Diyos ng kwento dahil iniwan siya nito. Nakita ni Cuff na nalulumbay si Viola, nag-alok siyang makipaglaro sa kanya, ngunit sinubukan siyang seluhin ni Viola at tinali ang kanyang kamay. Gayunpaman, hindi ito alintana ni Cuff, at sinabi niya kay Viola na mabait si Blake, na siya namang sumang-ayon. Nang tanungin ni Cuff kung gusto ba niya ang kanyang kapatid, namula si Viola, ngunit biglang dumating si Blake kasama sina Rob at Alice, at nakita nila siya sa ibabaw ni Cuff, kaya't umalis sila upang bigyan sila ng privacy. Makalipas ang kaunti, nagkakasama-sama ang lahat, at nilinis ni Rob ang alikabok mula sa buhok ni Viola, na nagpasaya sa kanya kaya tumakbo siya patungo sa bintana at sumigaw na natupad ang kanyang hiling. Sa kalaunan, naglalaro sina Blake at Alice ng chess ng sabay-sabay, at isinara ni Alice ang mga kurtina habang na nagsasabi na umuulan ng nyebe sa labas tulad ng unang araw na dumating siya roon. Noon, si Blake ay nalulunod sa labis na kalungkutan na para siyang isang espesyal na uri ng sumpa, ngunit inanyayahan ni Rob si Alice sa kanyang magulong silid at ipinakilala niya ang sarili bilang kanyang bagong katulong. Nagalit siyang tinanong si Rob kung bakit siya kumuha ng katulong ng walang pahintulot, ngunit ipinaliwanag ni Rob na pinahintulutan siya ng may bahay dahil sina Alice at Blake ay matagal nang magkaibigan. Gayunpaman, sinabi ni Blake na ayaw niyang maalala ang kanyang mga nakaraang taon dahil puno ito ng kalungkutan, at sinabi niya kay Alice na umalis sa mansyon,
sinasabing walang lugar para sa. Nandyan siya. Sa kabila nito, nagmadali si Alice patungo sa kanya at sinabi na hindi niya siya nakalimutan, at ang makasama siyang muli ay isang pangarap na natupad. Binalaan siya nito na mamamatay siya kung hihipuin siya, ngunit sinabi niyang alam na niya yon, kaya't hiniling niya na bumalik siya sa bahay ng tiyahin niya, kung saan siya nagmula. Gayunpaman, nagkunwari si Rob na hindi siya narinig at hiniling na sumama siya sa paghahanap ng isang silid, at habang palabas siya, sinabi ni Alice kay Blake na hindi pa rin siya nagbago dahil mayroon pa rin siyang mahinahong tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang umalis, humiga si Blake sa lupa at ninais na sana'y iwanan na lang siya upang mamatay. Nag-iisa. Samantala, dumating sina Rob at Alice sa isang shed sa labas, at tinanong ni Rob si Alice kung sigurado siya sa paggamit ng ganitong sira-sirang lugar bilang kanyang silid, ngunit sinabi niyang ayos lang ito dahil mas komportable ito kaysa sa masikip na mansyon. Nang pumasok sila, humingi ng tawad si Rob para sa pag-uugali ni Blake, ngunit sinabi niyang hindi niya ito alintana, kaya hinawakan niya ang kamay nito habang sinasabi na kamukha siya ng kanyang ina. Kinabukasan ng umaga, nagulat si Blake nang makita na nandoon pa si Alice sa bahay, nakasuot ng kasuotan ng katulong, at nang purihin niya ang sombrero nito, namula siya ngunit inihagis ito sa lupa at nagreklamo na masyadong nakabukas ang kanyang kasuotan. Gayunpaman, sinimulan niyang asarin siya sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang malalaking plano sa kanyang harapan, ngunit ito ay nakagulat sa kanya, kaya't sinabi niyang ayaw niya sa kanya at tumakbo. Makalipas ang ilang sandali, si Blake ay nasa piano, at dumating si Alice na may dalang pagkain, ngunit sinabi niya na hindi siya kakain hanggat hindi siya umaalis, kaya tinanong niya kung ayaw ba niya sa kanya. Inamin ni Blake na hindi niya siya kinaiinisan, at naramdaman niyang nagtatawa siya sa loob dahil sa pagiging pangit at miserable na talunan, ngunit masiglang sinabi ni Alice na ang kanyang rant ay makatang-makata at hiniling na kumain siya ng malamig na pagkain isang beses pa bago umalis. Habang kausap niya si Rob, biglang tinawag siya ni Blake at dinala siya sa kanyang magulong silid. Naisip na umalis sa mansyon na yon dahil hindi aalis si Alice, kaya siya naglakad sa nyebe habang naaalala ang mangkukulam na nagsabi sa kanya na hindi na siya muling makakaranas ng pag-ibig. Bigla, siya ay nadulas at nahulog sa lupa, at habang nakahiga, naisip niya ang unang pagkikita nila ni Alice noon at nagdasal na sana ay makita niya itong muli. Nang dumating si Alice, sinabi niya sa kanya na gusto niyang mamatay, ngunit binuhusan siya nito ng nyebe sa mukha, at may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang huwag itapon ang kanyang buhay dahil nagmamalasakit siya sa kanya. Matapos siyang tulungan na bumangon, tinanong siya ni Alice kung maaari siyang umuwi kasama niya at manirahan doon magpakailanman, kaya sinundan niya ito pauwi. Doon, nagulat si Rob nang makita nilang magkasundo sila, kaya sinabi ni Blake na gusto niya si Alice. Sa kasalukuyan, namumula si Blake habang naaalala ang mga pangyayaring yun, ngunit sinabihan siya ni Alice na nanalo siya sa kanilang laro ng chess. Kinabukasan, humingi si Viola kay Blake ng mga ideya para sa regalo para kay Rob, at iminungkahi niya ang salamin sa pagbabasa, ngunit tinanggihan ito ni Viola dahil gusto niyang makatingin sa mga mata nito sa lahat ng oras. Pagkatapos ay iminungkahi ni Alice ang panyo, at agad itong tinanggap ni Viola. Kaya sinabi ni Alice kay Blake na siya ay isang hopeless romantic tulad niya. Habang nagbibihis, nalaman ni Blake mula sa kalendaryo na bisperas ng Pasko, at ito ang nagbigay linaw kung bakit gustong-gusto ni Viola na makakuha ng regalo para kay Rob. Ito ay nagpapabatid sa kanya na sina Cuff at Zane ay nagpaplanong dumaan mamaya sa araw na yun para sa Christmas party na kanilang ginaganap, at pumasok ang social anxiety ni Blake, habang iniisip niya kung okay lang ba na makilahok sa Christmas party kahit na para siyang Undertaker, kaya tinukso siya ni Alice upang ilihis ang kanyang isip. Samantala, binati ni Viola ang kanyang ina ng maligayang Pasko, ngunit binanggit ni Gerbera kung paano siya madalas lumabas kamakailan at hiniling na manatili siya sa loob ng bahay para sa Pasko. Masiglang pumayag si Viola, ngunit nagbigay si Gerbera ng isa pang tanong nang itanong niya kung kailan niya itinapon ang mga bata-batang damit na suot niya. Kaya't malungkot siyang humingi ng tawad at umalis sa silid. Habang naglalakad sa pasilyo, tinanong ni Viola ang kanyang mga gwardya na ihanda ang lahat, at sinubukan nilang ipaalala sa kanya ang mga salita ng kanyang ina, ngunit sinabi niyang ayos lang, basta't makasama ang pamilya. Sinabi rin niya sa kanila na hindi na nila kailangang sumama dahil okay lang siya kasama ang kanyang tsuper, at dito nila napagtanto na makikita niya si Rob, kaya sumama pa rin sila.
Samantala, si Blake ay umiinom ng tsaa at nag-iisip kung paano nila magiging matagumpay ang Christmas party dahil wala silang puno o anumang bagay para magbigay ng saya sa Pasko. Binanggit ni Alice na wala rin silang Santa Claus. Mga isip ay nangingibabaw habang nagsisimula siyang makakita ng mga bisyo ni Alice na nakasuot ng mainit na kasuotan ng Santa Claus. Matapos siyang ibalik sa katotohanan, ipinaliwanag ni Alice na hindi nila kailangan ng anumang dagdag para sa pagdiriwang dahil sapat na ang masarap na pagkain upang magkaroon ng masayang oras, at sumang-ayon si Blake sa kanya. Samantala, si Viola ay nasa karawahe, nagdarasal ng desperado na mahalin ni Rob ang kanyang regalo, ngunit wala siyang kaalaman na ang nagmamaneho ay ang kanyang kapatid, si Walter, na determinado na ipakita sa kanyang kapatid na siya ang higit na karapat-dapat na manguna sa pamilya. Sa mansyon, dumating sina Zane at Cuff kasama ang isang puno ng Pasko, kaya't iminungkahi ni Zane na ang dapat ayusin ng babae ang puno habang sila at si Blake ang humahawak sa ibang dekorasyon. Habang nagdedekorasyon sa bahay, sinabi ni Zane kay Blake kung paano si Cuff ay palaging walang muwang simula pa noong bata siya at pinasalamatan siya sa pagiging kaibigan niya. Ngunit pinasalamatan din ni Blake sila para sa lahat ng kanilang tulong. Pagkatapos, iminungkahi ng bobo na ibon na balutin si Alice ng laso, at talagang nagsimula si Blake na mangarap ng gising tungkol kay Alice na nakabalot tulad ng isang regalo para sa kanya. Ngunit dinala ni Zane ang mga bagay sa susunod na antas sa pamamagitan ng mungkahi na gawin ito kay Alice habang siya ay walang suot, kaya't nagalit si Cuff at inihaw siya. Nang matapos na sila sa mga dekorasyon, ginaisang ni Cuff si Zane at masayang ipinakita sa kanya ang Christmas tree na kanyang pinalamutian kasama si Alice. Biglang naalala ni Zane si Blake na hinihimok siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman, kaya't sinabi ni Zane kay Cuff na maganda siya, katulad ng puno, ngunit napansin niyang siya ay nakatulog na at lumipat sa mundo ng mga pangarap kaya't tinakpa niya siya sa sopa. Nang dumating si Viola, agad siyang pumasok, at ito ay nagbigay ng palagay kay Walter na lihim siyang kumakain ng sausage ni Big Brother, ngunit natagpuan niyang nahulog ang kanyang regalo sa sahig, na lalo pang nagpasiklab sa kanya upang talunin si Blake. Dahan-dahan siyang pumasok sa mansyon tulad ng isang especially iya, at natagpuan niya ang costume ni Santa Claus, kaya isinuot niya ito ng walang plano, ngunit biglang dumating si Cuff at nagsimula siyang tumalon sa tuwa dahil akala niya ay dumating na si Santa. Upang mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan, nagsimula siyang kumilos na parang si Santa at ibinigay sa kanya ang regalo ni Viola, ngunit hinabol siya ni Viola at dinala siya upang makilala ang iba. Samantala, pagod na pagod si Viola matapos maghanap ng kanyang regalo sa lahat ng dako, ngunit nang makita niyang nakaupo si Zane sa silya, inisip niyang si Rob ito, kaya't sinimulan niyang yakapin siya. Gayunpaman, dumating ang tunay na Rob kasama si Alice at ipinaalam sa lahat na nawawala ang costume ni Santa na nakuha nila. Ngunit nahulog na kay Viola ang loob kay Zane dahil sa malambot nitong katawan, kaya't nagpatuloy siya. Niyayakap siya. Bigla, si Walter ay bumangga sa pamamagitan ng simi niya at sinubukang magpanggap na Santa, ngunit agad siyang nakilala ni Viola, kaya't inalis niya ang kanyang disguise at sinabi kay Blake na tawagin siyang kalaban. Pagkatapos, pinagsabihan ni Viola si Walter dahil sa pagsunod sa kanya sa party at ipinaliwanag na hindi siya pumunta roon dahil gusto niya si Blake, at nagdulot ito ng emosyonal na pinsala sa parehong mga kapatid. Nagulat si Walter na kilala ni Blake ang mga mangkukulam, ngunit nararamdaman niyang hindi siya angkop na mamuno sa pamilya, kahit na maputol niya ang sumpa. Sa sandaling yun, dumating si Cuff sa bintana at nagsimula ng makipagbuno si Villa para sa regalo. Kaya't tinanong ni Walter si Blake kung balak niyang kunin ang kontrol sa pamilya, sa kabila ng hindi niya kayang kontrolin ang silid. Sinabi ni Blake na handa siyang ipamana ang titulo kung tatanggapin siya muli ng pamilya pagkatapos masira ang kanyang sumpa, at nagsimula si Walter na magreklamo tungkol sa kung paano mas malala ang kanyang buhay bilang pangalawang anak, ngunit ininterrupt siya ng mga batang babae sa kanilang pagtatalo, kaya't pumunta si Blake upang pigilan sila. Habang tumitindi ang laban, aksidenteng nasunog ni Cuff ang regalo, kaya't pinatay ni Blake ang apoy gamit ang kanyang mga kamay at ibinigay ito kay Viola. Kaya't nagpasalamat si Viola sa kanya habang kumikislap ang kanyang mukha. Pula. Nakita ito, hinamon ni Walter si Blake sa isang kompetisyon, kung saan ang unang makakatuklas ng katotohanan sa likod ng kanyang sumpa ay magmamana ng titulo, at ang matatalo ay mananatiling alternatibo magpakailanman, at tinanggap ni Blake ang kanyang pastahan. Sinubukan ni Walter na mangolekta ng aura habang umaalis siya,
Ngunit lahat ng kanyang aura points ay nawala nang siya'y madapa at mahulog na parang isang hanggal. Matapos ito, nag-enjoy ang lahat sa Christmas party, at nanood si Walter dahil hindi siya makakauwi nang wala si Viola. Pagkatapos ng party, naglakad sina Blake at Alice sa kanilang snow-covered na bakuran, at tinukso ni Alice ang kanyang sugar boy muli hanggang sa siya ay matamba. Habang nasa lupa, pinaalalahanan niya siya kung paano siya natabunan ng nyebe sa katulad na paraan noong nagplano siyang magpakamatay, hanggang sa dumating siya at binago ang kanyang buhay. Noon, sinabi ni Blake kay Alice na gusto niya siya at nais niyang makasama siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan, nagpapasalamat si Blake kay Alice dahil siya ang dahilan kung bakit nakapagdiwang siya ng Christmas party kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at sinabi niya rito na tanggapin ito bilang regalo niya para sa kanya. Pagkatapos, humiga siya sa nyebe sa tabi niya at sinabi niyang nais niyang ibahagi ang malamig na lupa sa tabi. Siya dahil magkasama silang mamumuhay, at ito ang nagpaunawa sa kanya na siya ay mas dalisay kaysa sa kanyang inaakala. Ilang taon na ang nakalipas, si Alice ay isang chibi na batang babae na naglalakad-lakad sa bahay, at bigla siyang niyakap ng kanyang ina, si Sharon, mula sa likuran at pinaalalahanan siyang kailangan niyang manatili sa kama dahil sa kanyang kalagayan. Humingi ng tawad si Alice, ngunit ipinaliwanag ni Sharon na hindi siya galit at nag-aalala lamang siya para sa kanya. Habang naglakad si Sharon kasama si Alice, nagsimula ang lahat ng mga kasambahay na magtanong tungkol sa tamang paraan ng paghawak ng ilang gawain, at nagbigay siya ng detalyadong mga sagot. Nakita ito ng mga nakatatandang katulong at humanga kay Sharon dahil mahusay siya sa kanyang trabaho bilang punong katulong, ngunit itinuro nila na kulang siya sa karakter, at agad siyang nagpapatunay sa kanila nang magsimula siyang magpakabobo sa harap nila. Dumating sina Sharon at Alice sa isang pasilyo kung saan si Blake ay tumatakbo sa unahan, at masigla siyang kumaway kay Alice, kaya't kumaway siya pabalik habang siya ay tumatakbo palayo. Nang makita ito, tinukso siya ni Sharon dahil kaibigan niya si Blake, ngunit nangako siyang hindi siya magiging hadlang at hinalikan siya sa ulo. Sa mga sandaling yon, dumating si Rob at binati si Sharon, ngunit ang kanyang negatibong aura ay nagdulot kay Alice na magtago sa likod ng palda ni Sharon, kaya't sinimulan niya ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang tingin niya sa trabaho ng kanyang ina. Masiglang sumagot si Alice na kamangha-mangha ang paraan ng pagtatrabaho ng kanyang ina, at naglalayon siyang maging isang mahusay na katulong tulad niya kapag siya ay lumaki, kaya't sinabi ni Rob sa kanya na inaasahan niya ang araw na maaari silang magtrabaho ng magkasama. Habang pinapahiga si Alice, mahigpit siyang niyakap ni Sharon at nangako na poprotektahan siya kahit ano paman dahil mahal niya ito. Sa kasalukuyan, nagising si Alice mula sa isang panaginip kung saan muling naranasan ang mga pangyayaring ito at bahagyang hinawakan ang kanyang locket. Nang sumunod na umaga, nag-aalmusal si Viola kasama ang kanyang pamilya, at napagtanto niyang labis na galit ang kanyang ina sa kanya, kaya't sinisi niya si Walter sa pagsunod sa kanya nang hindi niya alam, ngunit si Walter naman ay sinisisi si Blake sa kanyang isip dahil siya ang panganay. Samantala, si Cuff ay masayang naglalakad sa bayan habang si Zane ay nanunood mula sa isang taguan at naaalala niya nang sabihin ni Viola na ang dahilan kung bakit si Cuff ay parang walang muwang ay dahil sobra siyang nag-aalala para sa kanya. Tinanong siya nito na hayaan siyang mamili mag-isa, minsan para sa kanyang sariling kabutihan, at ngayon, sa kasalukuyan, nagpa siya si Zane na obserbahan siya mula sa malayo nang hindi nakikialam. Isang matandang mangangalakal ang nagbigay kay Cuff ng isang bante ng mga grocery, ngunit nang humingi siya ng pera, napagtanto ni Cuff na siya ay nasa panganib dahil wala si Zane at si Cuff ay nagkakaroon ng matinding pagkabigo sa kanyang taguan, nilalabanan ang pagnanais na tulungan siya. Nag-alok siya na makipagpalitan ng bato para sa mga kalakal, ngunit tinanong ng matandang babae kung binigyan siya ng pera ng kanyang mga magulang, at doon lang napagtanto ng kanyang isip na siya pala ay humihingi ng pera mula sa simula. Kaya't ibinigay niya ang ilang barya sa babae. Di nagtagal, matagumpay na nakabili si Cuff ng tinapay mula sa isang panaderia, at nakahinga ng maluwag si Zane nang makita niyang umuusad siya. Gayunpaman, habang palabas siya, may isang magnanakaw na kinuha ang kanyang bag ng barya, ngunit nahawakan niya ito at sinabi sa kanya na pinagkatiwalaan siya ni Zane sa pera. Nang kunin niya ang pera mula sa kanya, natapilok ang bata at nahulog patungo sa isang matulis na bakod, ngunit nailigtas siya ni Cuff. Napansin niya na nahulog ang bag ng mga grocery, at nag-alala siya dahil si Zane ang nagpadala sa kanya, ngunit dumating si Zane at tinulungan siyang ipunin ang mga ito.
Nang gabing yun, si Blake ay nakabitin sa balkonahe dahil hindi siya makatulog, ngunit dumating si Alice at sinabi sa kanya na maghintay sa kanyang silid para sa kanya. Doon, pumasok siya sa ilalim ng mga kumot kasama niya, at humiling siya na umalis ito pagkatapos niyang makatulog, ngunit nagsimula siyang magpawis ng labis nang mapagtanto niyang natutulog siya katabi ang dalaga ng kanyang mga pangarap. Habang hinahangaan niya ang kanyang magandang mukha, lumiko ito at sinimulang asarin siya, kaya't inamin niya na ang tensyon ay nagpapahirap sa kanya na makatulog. Gayunpaman, pinasok ni Alice ang kanyang pang-aasar sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pagtatangkang alisin ang kanyang pajama, at nagsimula ng mag-alala si Blake dahil alam niyang posibleng magalit si Rob kung mahuli sila sa sitwasyong yun. Nang sila'y hamupa na, sinabi ni Blake kay Alice na hindi tama para sa isang hindi kasal na magkasintahan na matulog sa tabi ng isa't isa dahil nagbigay babala ang kanyang ina tungkol dito noon. Kaya't tinanong siya ni Alice kung ano ang tingin niya tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Blake na wala siyang matinding damdamin para sa kanya, ngunit alam niyang naghihintay ito sa kanya at nais niyang makipag-ayos dito at sabihin ang tungkol sa kanyang relasyon kay Alice pagkatapos masira ang sumpa. Aminado siya na hindi madaling magpakasal ang isang tagapagmana sa kanyang katulong, ngunit nangangako siyang magsisikap upang magtagumpay ito, at kung hindi aprubahan ng kanyang pamilya, balak niyang putulin ang ugnayan sa kanila. Gayunpaman, sinabihan siya ni Alice na huwag isaalang-alang ang paggawa nito, kaya nagpasya siyang tumuon sa pagbasag ng sumpa at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya na makatulog muli. Habang naglalakad palayo si Alice, humiling si Blake na muling magpakita siya sa kanyang mga panaginip, at humiling din si Alice na gawin niya ang pareho, ngunit pagkatapos umalis sa silid, nagsimula siyang mamiss siya. Kinabukasan ng umaga, masiglang ipinakita ni Blake kay Rob ang isang pares ng mittens na ginawa ni Alice para sa kanya. At nagsasabing poprotektahan siya mula sa lamig anuman ang mangyari, kaya't itinuro ni Rob na mas madalas siyang ngumiti kamakailan, hindi tulad ng kanyang madilim na mga araw. Tinawag siya ni Alice pataas para mag-almusal, kaya't sinabi niya kay Rob na huwag masyadong manigarilyo habang nagmamadali siyang umakyat. Habang naninigarilyo ng kanyang blunt, naalala ni Rob ang araw na inatasan siya ni Gerbera na alagaan si Blake matapos itong mapalayas dahil sa sumpa. Noon, nakita niyang unti-unting nawawala ang isip ni Blake dahil sa depresyon, kaya't gumawa siya ng paraan upang ilayo si Alice mula sa kanyang mapang-abusong tiyahin upang makapaglingkod siya kay Blake at pasiglahin ang kanyang mundo. Ngayon sa kasalukuyan, tinawag nina Alice at Blake si Rob sa loob, kaya't pumasok siya at nagpasya na siya ay mangangiti sa kanilang mga labi. Nang gabing yun, tumugtog si Blake ng isang kanta ni Adele sa kanyang piano, at pinuri siya ni Alice, kaya inamin niya na gusto niyang mag-isa silang magkasama. Tinanong niya siya kung pwede siyang kumanta habang tumutugtog siya ng piano, at pumayag siya, kaya tumugtog siya ng melodya mula sa kantang The Owl and the Cat, at kumanta si Alice ng mga liriko gamit ang boses na mas maganda pa kaysa kay Sabrina Carpenter. Sa isang punto, hiniling niyang kumanta rin siya, at nang ginawa niya ito, humanga siya sa kanyang boses, kaya naglaan sila ng susunod na ilang minuto para sa isang masiglang duet na nag-iwan. Pareho silang naguguluhan pagkatapos. Habang naglalakad pababa, sinabi ni Alice kay Blake na bumalik na sa kanyang kwarto imbes na samahan siya hanggang sa kanya at humalik siya ng palm. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto, tinanggap niya ang katotohanan na siya ay isang simpleng katulong na hindi karapat-dapat na makasama siya. Ngunit biglang dumating si Blake at humiling na samahan siya. Gayunpaman, muli siyang nangasar at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto nang wala siya. Kinabukasan ng umaga, sina Viola at Walter ay naghahanap sa isang masikip na imbakan para sa mga palatandaan tungkol sa sumpa, at iminungkahi ni Walter na humingi ng tulong mula sa isang katulong, ngunit ipinaliwanag niya na mayroong magkakaroon ng problema kung malaman ito ng kanilang ina. Ang tanga ay nagsimula ng mawala ng malay, kaya pinapaalala niya sa kanya na siya ang nag-alok na tumulong sa una, na nagiging dahilan para ipaliwanag niya na ang paghahanap ng palatandaan sa sumpa ay magdadala sa kanya ng 2 hakbang pataas kay Blake. Sa loob ng isang bar aisles, nakatagpo si Viola ng talaan ng mga katulong, kaya tumakbo siya palayo kasama nito at humiling kay Walter na linisin ang silid-imbakan. Sa pasilyo, nakasalubong niya si Gerbera, kaya mabilis niyang itinago ang aklat, ngunit pinagsabihan siya ni Gerbera dahil sa itsura niyang parang maruming baboy damo at inutusan ng isang kasambahay na palitan siya ng mas malinis na damit. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Viola sa silid-aralan ni Gerbera na suot ang damit na kahawig ni Cinderella.
At si Gerbera ay humihiling sa kanya na magbihis ng ganoon mula ngayon, ngunit siya ay nagrereklamo na ang mahabang palda ay hindi ang kanyang estilo, kaya't pinaalalahanan siya ng kanyang ina na kailangan niyang panatilihin ang pangalan ng pamilya dahil siya ay ikakasal sa ibang pamilya sa lalong madaling panahon. Tulad ng isang tipikal na Gen Z na babae, sumigaw siya pabalik sa kanyang ina, nagtatanong kung hindi ba siya makakapagbuhay ng sarili niyang buhay. Ngunit si Gerbera ay tahimik na lumakad sa tabi niya habang sinasabi itong hindi niya magagawa. Makalipas ang ilang sandali, si Viola ay nasa sala kasama sina Blake at Alice, umiiyak dahil sa mga salita ng kanyang ina, at sinubukan ni Blake na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagpuri sa kanyang damit, ngunit pinagsabihan siya nito. Nang tuluyan na siyang tumigil sa pag-iyak, masiglang sinabi niya kay Blake na lilipat siya sa kanyang mansyon. Simulan ng araw na yon, ngunit tumatanggi siya dahil ayaw niyang mag-alala ang kanilang ina para sa kanya, kaya nag-aalok siyang maging katulong niya, na tinanggihan din niya. Habang pinipitas ang isang bulaklak, nagsimula si Viola na magreklamo kung paano siya magiging malaya mula sa mga tanikala ng kanyang pamilya kung siya ay nakatira sa mansyon, ngunit biglang dumating si Rob, na nagdulot sa kanya upang sumigaw sa tuwa. Sinabi ni Rob na maganda siya sa suot na damit, kaya't biglang nagbago ang isip ng Simp Queen at nagpasya siyang isuot ang damit na yun tuwing bibisita siya sa kanila. Nang gabing yun, sinundan ni Viola si Alice papunta sa kanyang silid habang ipinaliwanag niyang gusto niyang magdaos ng isa pang all-girls na party kasama siya at bigyan siya ng regalo. Nang pumasok sila, nakita nilang nakapasok na si Cuff, kaya pinagsabihan ni Viola si Cuff dahil hindi siya nagbigay ng abiso bago dumating, ngunit sinabi ni Alice na iwanan na ang drama para makapagsimula na sila sa kanilang girls' night. Pagkatapos magbihis ng pajamas, naghain si Alice ng tsaa para sa mga babae at tinanong si Viola kung nagbigay ang kanyang ina ng Pasko sa mansion ni Blake, kaya inamin niyang pinagsabihan siya ng kanyang ina at si Walter tungkol dito, lalo na si Walter. Sinabi niya pagkatapos na wala siyang pakialam kung sino ang magmamana ng pamagat ng pamilya sa pagitan nila ni Walter at si Blake dahil pareho silang walang silbi sa kanya, ngunit pinabulaanan ni Cuff ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagbanggit kung paano siya namula nang tanungin siya kung mahal niya si Blake. Upang baguhin ang paksa, tinanong ni Viola si Cuff kung sino ang crush niya, ngunit sobrang nahirapan si Cuff kaya tinukso niya ito upang makalimutan ang tanong. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Alice si Viola tungkol sa kanyang pangako na bigyan siya ng isang bagay, kaya't ibinigay ni Viola sa kanya ang logbook ng mga katulong habang ipinaliwanag na ito ay mula sa panahon ng isinumpa si Blake. Habang naghahanap sa libro, natagpuan ni Alice ang sulat kamay ng kanyang ina, at sa wakas ay umamin si Cuff na hindi maganda ang bumisita sa kanila nang hindi nagtatanong, kaya tinukso siya ni Viola sa pamamagitan ng pagsampal dito. Mga melon. Kaunting sandali pagkatapos, ang tatlong babae ay nakahiga na magkakatabi tulad ng mga sardines sa maliit na kama, at ang dalawang bisita ay nagsimulang mag-away kung sino ang dapat matulog sa mansyon, ngunit si Alice ay simpleng tumatawa sa kanila. Pagkatapos, pinapanood ni Dale ang mga ito sa pamamagitan ng isang kwago, at inalis niya ang kanyang maskara habang nagpasya siyang oras na para kumilos. Kalaunan, tinawag niya si Zane sa kanyang silid at humiling na dalhin ang isang mensahe kay Blake at Alice. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Alice kay Rob tungkol sa logbook ng katulong na ibinigay sa kanya ni Viola at ibinigay sa kanya ang libro upang makita ang mga pahinang isinulat niya, ngunit nagreklamo siya tungkol sa kanyang sariling sulat. Ay mas masahol pa kaysa sa isang pekeng doktor. Habang tinitingnan ni Alice ang mga pahina ng kanyang ina, natagpuan niya ang isang bahagi kung saan isinulat ni Alice ang tungkol sa dalawang babae na nakasuot ng puting habit ng madre na hindi pa niya nakita, kaya tinanong niya si Rob kung may nakita ba siyang ganito. Sinabi ni Rob na wala siyang nakita, ngunit naalala ni Alice ang mga pangyayari sa sabat ng mangkukulam, na nagpaalala sa kanya na ang kanyang ina ay sumusulat tungkol kay Dale at sa iba pang misteryosong tao. Nang sandaling yun, dumating si Zane at ipinaalam sa kanila na nais ni Dale ng pagkakaibigan mula sa kanila, na talagang nangangahulugang gusto niyang huwag silang makialam sa kanyang mga gawain, ngunit sa kabila nito, tiniyak niya sa kanila na siya at si Cuff ay palaging nandyan para suportahan sila. Sinabi ni Alice kay Zane at Blake ang tungkol sa logbook ng katulong na kanyang binabasa, kaya tinanong siya ni Zane kung maaari siyang ipaalam kung may makita siyang kawili-wili. Makalipas ang ilang sandali, pinapanood ni Alice mula sa pinto habang naglalaro sina Blake at Zane sa piano, at sinabi ni Blake kay Zane na nais niyang siya lamang ang magsabi kay Alice na mahal niya ito,
na nagdulot sa kanya ng labis na pagkalito at nag-init ang kanyang mukha. Ilang oras ang lumipas, sinabi ni Blake kay Rob na hindi na niya mahanap si Zane kahit saan, at napagtanto ni Alice na nawawala ang kanyang logbook mula sa kinaroroonan nito. Habang naglalakad sa bubong, naalala ni Zane ang banta ni Dale na aalisin si Cuff kung hindi siya wasakin ang logbook, kaya't lumikha siya ng mga apoy upang sunugin ito. Bigla, dumating si Blake, kaya't sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pananakot ni Dale at ibinabalik ang aklat dahil magkakaroon ito ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa kanya. Gayunpaman, ibinabalik ni Blake ang aklat at sinasabing sunugin ito dahil ayaw niyang magdulot ng problema para sa kanyang mga mahal na kaibigan. Bilang kabayaran sa kanyang kabutihan, ipinaalam ni Zane kay Blake na binabantayan ni Dale ang kanilang mansyon at winasak ang aklat gamit ang isang espesyal na spell na nagpapahintulot sa kanya na panatilihin ang isang piraso, na balak niyang gamitin sa muling pagbuhay ng aklat pagkatapos mawala ang pagmamatsyag ni Dale sa kanilang bahay. Samantala, si Dale ay naiinis dahil nakita niya ang kanilang panlilinlang, ngunit nagpasya siyang ipagpaliban nito sa ngayon. Matapos tanggalin ang kanyang maskara, binuksan niya ang isang kabaong na may katawan ni Sharon sa loob. Kinabukasan, nakatanggap si Blake ng liham mula sa kanyang ina, na nag-aanyaya sa kanya na bisitahin siya sa mansyon ng pamilya para sa isang pag-uusap, na nagdulot ng pag-aalala sa kanya. Nang dumating si Alice, ipinahayag ni Blake ang kanyang mga alalahanin na hindi niya alam kung ano ang maaring sabihin ni Gerber sa kanya dahil hindi pa natatanggol ang kanyang sumpa, ngunit pinasaya siya ni Alice gamit ang jiggle physics muli. Sa panahon ng agahan, sinabi ni Blake kay Alice na siya ay nakakaramdam ng pagkabahala dahil ito ay magiging kanyang unang panahon ng pag-uwi mula nang lumipat siya sa kanyang kasalukuyang mansyon, at hindi pa niya naalis ang sumpa. Tinanong ni Alice kung maaari siyang samahan papunta sa pangunahing tahanan, at masigla siyang pumayag, kaya umalis siya upang maghanda ng mas maraming tsaa para sa kanya. Nang gabing yun, sina Blake at Alice ay nasa isang karawahe patungo sa mansyon ng pamilya, at tinanong niya kung naaalala niya ang kanilang lupain, ngunit sinabi niyang tanging ang mga pagkakataon lamang na naglalaro siya kasama ang kanyang mga kaibigan ang naaalala niya noon. Nang tanungin niya si Alice, sinabi nitong siya lamang ang naaalala niya, at ito ay nagpasimula ng pamumula sa kanyang mukha. Pagdating nila, bumaba si Alice mula sa karawahe at nagsimulang humanga sa magandang mansyon. Ngunit sinalubong sila ni Viola sa labas at pinagsabihan sila dahil sa pagdating ng huli, kaya humingi ng tawad si Blake sa kanya. Nagpasya si Alice na batiin ang ilan sa mga ibang katulong, at sinabi ni Viola sa kanya na sinabi niyang darating siya, kaya't nagpasalamat si Alice at humalik kay Blake bago umusad. Habang naglalakad si Blake sa pasilyo kasama ang kanyang mga kapatid, napansin niyang ang mga katulong sa paligid ay parang mga estatwa, ngunit mabilis silang nakarating sa silid ng kanilang ina, kung saan inamin ni Walter na siya ang nagsabi kay Viola tungkol sa pagbisita niya sa mansyon. Gayunpaman, sinabi ni Blake na walang problema at pinuri siya bilang isang ginoo, kaya't pinagsabihan niya Blake dahil sa pagiging masyadong mabait. Nang pumasok si Blake sa kwarto ni Gerber, agad niyang binanggit na hindi pa niya nababasag ang sumpa sa loob ng 10 taon, kaya humingi siya ng tawad at humiling na bigyan siya ng kaunting oras pa. Dahil huli na para makipag-usap, nagpasya siyang ipagpaliban ito hanggang sa susunod na araw at pinayagan si Blake na manatili sa mansyon hanggang noon. Sinubukan niyang sabihin sa kanya ang isang bagay, ngunit malamig siyang sinabi nitong maghintay na lang sila hanggang makipag-usap sila kinabukasan, kaya umalis siya sa kwarto at dinala siya ng kanyang mga kapatid sa guest room. Samantala, lahat ng mga katulong ay nakatingin kay Alice dahil kasing ganda siya ng kanyang ina, at isang nakatatandang katulong ang yamakap sa kanya habang humihingi ng tawad dahil hindi siya nakatulong matapos mamatay si Sharon. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ng matandang katulong kay Alice na maayos na ang kanyang silid, ngunit biglang dumating si Gerber at tinawag siyang Sharon, kaya't ipinakilala siya ng katulong bilang anak ni Sharon. Nang mapagtanto ang kanyang pagkakamali, umalis si Gerber, kaya't ipinaliwanag ng matandang katulong kay Alice na halos magkaibigan sina Gerber at Sharon noong nabubuhay pa ito, ngunit pagkatapos mamatay si Sharon, nag-umpisa ng kumilos si Gerber na parang Darth Vader sa bahay. Makalipas ang ilang sandali, nagpapahinga si Alice sa kanyang silid, ngunit dumating si Blake at umupo sa tabi niya upang magkaroon ng isang pag-uusap. Habang ikinukwento ni Blake ang kanyang karanasan kasama ang kanyang ina,
Sinabi ni Alice na masaya siya na nakapag-usap sila ng maayos, ngunit umamin si Blake na labis siyang namimiss ito. Kahit na ilang oras pa lamang silang magkahiwalay, ramdam na ramdam niya ang pangungulila. Pagkatapos ay pinagtitripan siya ni Alice sa pamamagitan ng pagyuko para sa isang halik. Ngunit siya ay biglang umatras at nagsimula siyang mangarap tungkol sa kung gaano siya kaganda bago umalis ng silid. Kinabukasan, dinala ni Viola si Blake sa libingan sa bakuran kung saan siya orihinal na sinumpa maraming taon na ang nakalipas, at nagbigay ito sa kanya ng alaala ng pangyayari. Noong panahong yun, naghahanap si Blake ng 4 na dahon ng clover upang ibigay kay Alice, ngunit isang purpleng usok. Biglang tinakpan ng lugar, at isinumpa siya ng mangkukulam na mamuhay ng isang miserable na buhay na puno ng kamatayan. Habang naglalakad sila, tinanong ni Viola kung bakit hindi niya naaalala si Alice nang unang dumating ito sa kanyang mansyon, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya namamalayan na inalis siya mula sa kanyang alaala dahil sa kalungkutan at depresyon na kanyang dinaranas. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng kanilang ina, na humiling kay Viola na lumayo sa kanya at pinagsabihan siya dahil sa pagsusuot muli ng normal na damit bago hilingin kay Blake na makipag-usap sa kanya habang kumakain. Pagkatapos niyang umalis, nagpakita si Blake ng pag-aalala para kay Viola, ngunit sinabi niya na ayos lang ito dahil alam niyang ang ipanganak sa kanilang pamilya ay nangangahulugang mamuhay sa isang hawla ng walang kalayaan sa buong buhay nila. Sinabi niya na mas maganda ang buhay ni Blake kaysa sa kanila, at ito ay nagulat sa kanya habang naaalala niyang sinabi rin ni Walter ang parehong bagay ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos, nagkita sila ni Gerber sa hapagkainan, at sinabi niya kay Blake na kailangan niyang magdesisyon kung sino ang dapat maging tagapagmana ng pamilya sa pagitan nila ni Walter dahil nauubos na ang oras dahil sa sakit ng kanilang ama. Inanunsyo niya na balak niyang gawing tagapagmana si Walter kung hindi niya maalis ang sumpa, kaya nangako siyang matatapos ito bago sumapit ang tagsibol, at sinabi niyang iyon na lamang ang mayroon siya. Gayunpaman, ipinaalam ni Blake sa kanya na balak niyang magpakasal kay Alice balang araw, kung siya ay papayag. Ngunit tahasang tumanggi si Gerber at ipinaliwanag na hindi siya pinapayagang magpakasal sa isang simpleng katulong dahil siya ay isinilang sa aristokrasya. Sinabi niya sa kanya na itigil ang pagbibiro, ngunit tumayo si Blake at masigasig na sinabi sa kanya kung paano siya iniligtas ni Alice mula sa kadiliman bago matapang na iginiit na pakakasalan niya si Alice kahit anupaman. Habang nakatingin sina Walter at Viola sa gulat, sinabi ni Blake sa kanyang ina na hindi sila mga bagay at umalis siya. Ngunit pareho silang nagmadaling sumunod sa kanya. Gayunpaman, ngumiti si Gerber at sinabi niyang ipinagmamalaki siya kung paano lumago si Blake mula sa isang mahiyain na batang lalaki hanggang sa maging isang lalaking kayang makipagsalitaan pabalik sa kanya. Sa labas, muling nagkikita sina Blake at Alice, at pumasok sila sa karwahe, kung saan tinitigan nila ang isa't isa ng may damdamin habang naglalakbay pabalik sa kanilang tahanan. Iyan na ang lahat para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.